Kabanata 4421. Bastos ka. Sumigaw ka na naman. Hilingin mo sa akin na bugbugin ka ulit hanggang mamatay. Panipip. Nakakatamad na mamatay. Kwek, kwek, gusto kong mabuhay ka nang hindi namamatay. I've been trying new things for many years. This little girl, hehe, it's my food. Napaka-harsh ng mga bugzo ng mabangis na tawa, mas nakakadurog ng puso ang eksena, at nakakakilabot ang mga hiyawan, malapit sa tenga mo. Sa pagkalipol ng sangkatauhan at pagkawala ng moralidad, ang mga taong iyon ay hindi karapat-dapat na tawaging tao, naninirahan sa kabundukan at kagubatan, wala silang pinagkaiba sa mga hayop, o higit na napupuot sa mga hayop. Tulong, tulong, anak, ipaglalaban kita. Hinding-hindi kita pakakawalan, hamak ka, mas masahol ka pa sa mga hayop. Hindi marinig ang tunog ng galit na mga titig, mas malakas ang pasaway, lalong nasa sabik ang mga perwisyo na magnanakaw na iyon, walang awa nilang sinasaktan ang mga taong ito. Bilasan mo at huwag ka nang masyadong manggulo. Sabi ni Dong Yi sa malalim na boses. Nang makita ang mga pagbabago sa mga ekspresyon ni Tung Ling, Jiang Chen at iba pa, mabilis na pinatay ni Dong Yi ang kanilang mga iniisip. Ang kalupitan ng mundong ito ay higit na nakakatakot kaysa sa iyong inaakala. Nakakalungkot pa nga, ang mahihina ay maaari lamang maging bilanggo, mas masahol pa sa baboy at aso. Huwag mo itong tingnan. Laging maraming tao ang namamatay ng ganito araw-araw. Kailangan mong gawin ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong sarili. Maraming mga hindi patas na bagay sa mundong ito, at may higit pang mga nakakaawa na tao. Sa pamamagitan lamang ng paninindigan sa iyong orihinal na hangarin maaari kang magtagumpay sa paglilinang. Orihinal na intensyon. Ano ang orihinal na intensyon? Malungkot ang mukha ni Jiang Chen. Ang orihinal bang intensyon ay maging walang malasakit, ito ba ay walang awa? Mas gugustuhin kong hindi magkaroon ng ganoong orihinal na intensyon. Ang landas ng paglilinang ay ang daan ng langit at lupa, na siyang pundasyon ng lahat ng bagay. Kung ang mga tao ay ganito, malamig ang dugo at walang awa, paano sila naiiba sa mga hayop? Maraming mga bagay na tulad nito sa mundo, ngunit dahil ako, si Jiang Chen, ay nangyari sa akin, hindi ko ito maaaring balewalain. Ang mga mata ni Jiang Chen ay matalim at diretsyong tumingin kay Dong Yi, hindi natinag. Kamatayan ba ang hinahanap mo? Madiin na sigaw ni Dong Yi. Ano ang silbi ng paghahanap ng kamatayan? Kung hindi ka maglakas loob na gawin ang isang bagay na tulad nito kung nakikita mo ang gayong kawalang katarungan, kung gayon ano ang silbi ng pagsasanay? Bagamat wala akong puso ng isang bodhisattva na parusahan ang panggagahasa at alisin masama, pero kapag nakatagpo ako ng bagay na nakakagalit sa tao at Diyos, kailangan ko pa rin itong alagaan. Guan, ang dahilan kung bakit tao ang tao ay dahil nakakaintindi sila ng mabuti at masama, nakakaintindi ng kagandahan at kapangitan, at marunong magpasalamat ka. At saka, paano naiiba ang mga taong ito sa mga hayop? Hindi ko kayang patayin ang lahat ng masasamang magnanakaw sa mundo, ngunit hinding-hindi ko hahayaan ang ganoong bagay. Ang nangyari sa ilalim ng aking ilong ay nawalan ako ng konsensya at gumawa ng lahat ng uri ng masama. Hindi ako pumikit. Maaari kang pumunta, ngunit ako, si Jiang Chen, ang dapat na mag-asikaso sa bagay na ito ngayon, kung hindi, magkakaroon ako ng masamang budi sa aking buhay. Si Jiang Chen. Chen ay hindi natitinag at sinabing tiyak na kung ito ay pagpatay at panununog, maaari siyang magpanggap na walang nangyari at ang pagpatay ay walang iba kundi isang tango. Ngunit imposible para kay Jiang Chen na pumikit sa gayong masasamang gawain ng panggagahasa sa isang batang babae at pananalasa sa kanya hanggang sa mamatay. Natahimik din sina Tung Ling at Luo Ying. Ang mga salita ni Jiang Chen, walang duda na kung pipiliin man nilang tumalikod at umalis, mapapawi ang kanilang pagkatao. Ang buhay ay tumatagal, ang mga halaman ay nagtatagal, at ang dahilan kung bakit ang mga tao ay dahil sila ay ganap na naiiba sa mga hayop at mababangas na hayop. Ang mga tao ay nahahati sa mabuti at masama, at kung wala man lang silang pinakapangunahing mabuting kaisipan, iyon ay ang pinaka nakakatakot na bagay. Si Jiang Chen ay determinadong nanatili,
kahit na nahaharap sa walang pakialam din ang dagandong ni Dong Yi. Ayokong maging magulo, mas masahol pa sa naglalakad na bangkay, dahil may kahulugan pa rin ang pag-iral upang mabuhay. Ayokong maging isang hayop, kahit na makitid akong makatakas sa kamatayan, hindi ko gusto kong mabuhay sa mundong ito, kahit na nakabalot ako ng balat ng kabayo, ayokong makonsensya. Sabi ni Jiang Chen, ang bawat pangungusap ay nakakarinig, at nakakabingi ito sa pandinig ni na Tongling at Luo Ying. Ang dalagang menor de edad ay dumanas ng matagal na panggagahasa sa buhay na ito, na siyang anino ng kanyang buhay, kahit tuwirang patayin, walang pakialam, ngunit ang mga pagpatay at kalupitan ay ganap na naiiba. Tama si Jiang Chen, hindi nila mapapatawad ang kanilang sarili sa pagtalikod at pag-alis ng ganito. Ito ay magiging isang buhol sa kanilang mga puso, at sa hinaharap, maaari rin itong maging isang bangungot para sa kanila sa kanilang paglalakbay sa pagtatanim. Baliw ka, pinandilatan ni Dong Yi si Jiang Chen. Sa kanyang mga mata, matagal na siyang nakasanayan sa mga nakakakilabot na eksenang ito. Ang mahihina ay karapat-dapat lamang na maging stepping stone para sa malalakas. Sa mata ng malalakas, sila mga laruan lang. Manhid ka na, pero ako hindi pa. Napakaswerte ko na nasa akin pa rin ang huling bakas ng konsensya na hindi pa naaalis. Wala akong pinagsisisihan na ipinanganak ako bilang isang tao, at wala akong pinagsisisihan na mamatay, bilang isang inosenteng kaluluwa. Walang pakialam na tumingin si Jiang Chen kay Dong. Tuldok. Sinulyapan niya ito at tumalikod. Sinundan ni Tongling si Jiang Chen nang walang pag-aalinlangan. Bakit ka pupunta dito? Hindi ka dapat pumunta. Ang misyon ni Dong Yi ay protektahan ka. Kumunot ang noo ni Jiang Chen. Baka kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila ni Luo Ying, ngunit si Tongling ay anak ni Tongudi at ang focus ni Dong Yi. Ang object of protection, ayoko siyang idamay. Masasaktan ang aking konsensya kapag ako ay umalis. Ang maliit na kapatid na iyon ay nasa kanyang kabataan pa lamang. Hindi pa niya nararanasan ang excitement sa buhay at hindi pa dumaraan sa kanyang kabataan. Hindi siya dapat year-okon at ginahasa hanggang sa mamatay ng ganito. Mamatay. Panipi. Puno ng katalinuhan ang magandang mukha ni Tongling. Alam ni Jiang Chen na hindi niya matitinag ang determinasyon ng babaeng ito. Mukhang hindi mo kayang mabuhay ng mag-isa. Sinulyapan ni Luo Ying si Dong Yi, mahina hong ngumiti, at tumalikod kasama si Jiang Chen Tongling. Damn it. This Jiang Chen is totally sick ang death. Pinaikit ni Dong Yi ang kanyang mga mata at nakangising sinabi. Tiningnan ni Jiang Chen ang ginahasa na babae at nasaktan ang kanyang puso. Ang grupong ito ng mga magnanakaw ay napakawalang patawad na kahit napatayin niya sila ng 10 beses, mahirap burahin ang mga peklat sa kanyang puso. Payat at payat ang batang babae sa kanyang kabataan, na halos napunit ang kanyang mga damit. Siya ay hinahaplos ng walang kabuluhan ng mga kamay ng mga magnanakaw. Ang dalawang babae ay hindi nakaligtas sa kanilang masamang kapalaran. Sila ay napuno ng dugo at nagsisigaw sa kawalan ng pag-asa. Kayong grupo ng mga bastard, umalis kayo dito. Mababang sigaw ni Jiang Chen, ang lakas ng kanyang espada ay umuugong, direktang nakaturo sa grupo ng mga magnanakaw. You bastard! Who the hell dares to meddle in other people's business? I'll kill you! Lumingon ang isang lalaking may banayad na ngiti at tumingin kay Jiang Chen at sa iba pa, ang kanyang mga mata ay kumikislap at nagniningning. Ha! Nandito nga pala para bigyan tayo ng mga regalo, ha 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 ha. Kuya Jun, mukhang napakaswerte ng mga kapatid natin ngayon. Panipi. Tama, hindi sapat ang dalawang asong ito, at ngayon ay binibigyan nila tayo ng mga regalo dalawa sa best come up, thirst, hindi na ako makatiis. Panipi. Gagaga, I just like this kind of water girl, she looks a girl from a good family. Panipi. Bakit nakatayo ka pa dyan? Mga kapatid, halika na. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga magnanakaw na may nagniningning na mukha, at lahat sila ay handa ng kumilos. Let's all have a good time tonight. Nakangiting sabi ng payat na kilala sa tawag na Kuya Jun. Medyo namutla ang mukha nito, at para siyang nabutas ng alak at kasarian. Kahit isang practitioner ay hindi makatiis, ang tukso ng alak at pakikipagtalik,
Kapag sobra na ang indulhensya, mawawala ang asensya sa katawan, na magpapahirap sa landas ng paglilinang. Gayunpaman, ang taong ito ay medyo malakas, at tila hindi siya ordinaryong tao. Mayroong higit sa 20 tao, na lahat ay nasa itaas ng Star Emperor 9th level, at si Brother June, ay kahit kalahating Star level Master. Sa ilang sandali, si Jiang Chen at ang iba pa ay kailangang maging maingat. Ang hitsura ni Luo Ying at Tung Ling ay pumukaw sa pagnanasa ng grupong ito ng mga tao at lalo silang naging baliw. Sa utos ni Gao Jun, agad na sumugod ang grupo ng mga lalaki at pinalibutan si Jiang Chen at iba pa. I'm sorry sa ginawa kong gulo para sa inyong dalawa. Sabi ni Jiang Chen. Bilang isang tao, hindi mo pipiliin na tumakas. May mga bagay na magagawa mo at may mga bagay na hindi mo magagawa. Sabi ni Luo Ying sa mahinang boses. Patayin. Utos ni Gao Jun, at lahat ng 20 master mula sa 9th level of the Star Emperor ay sumalakay. Pakiramdam ni Jiang Chen ay kaharap niya ang isang mabigat na kaaway. Ang lakas ng mga taong ito ay mas mataas kaysa sa mga taong nakilala niya, ang Colosseum. Walang kulang. Ang mga taong ito ay pawang dinilaan ng dugo mula sa gilid ng isang kutsilyo at nabubuhay na ang kanilang mga ulo ay nasa kanilang mga kamay. Bawat isa sa kanila ay nakaligtas sa hindi mabilang na mga desperado na sitwasyon. Maging ang mga batang talento sa Colosseum ay lubos na mababa, at sila ang kanyang lakas ay batay sa mga tunay na espada, at baril, hakbang-hakbang, pakikipaglaban sa mga tao, pakikipaglaban sa langit at lupa, pakikipaglaban sa mga halimaw, at unti-unti niyang nabubuo ang isang katawan ng bakal na tapang, mga leeg. Kahit nalaban sa mga kalaban na may parehong kapangyarihan sa labanan, maaari pa rin silang maging mas mahusay, dahil hindi mo maaaring maliitin ang mga nakaligtas sa labanan ng dugo at apoy. Alam ni Jiang Chen na tiyak na magiging mahirap na labanan ito. Nanguna si Jiang Chen at itinaas ang kanyang espada. Madali niyang nahawakan ang Tianlong Sword. Sa pagsingil, ipinakita niya ang kanyang talas. Gayunpaman, napakatalino din ng kanyang mga kalaban. Napakabangis ng espada ni Jiang Chen. Hindi sila nabigo para harapin si Jiang Chen ng direkta. Akala ko si Jiang Chen ang magiging Star Emperor Realm 8th Heaven ay isang malambot na persimmon, ngunit hindi nila inasahan na si Jiang Chen ang pinakamabangis. Malapit na sumunod sina Luo Ying at Tung Ling sa likuran. Ang lakas nilang dalawa ay 1 laban sa 5. Walang problema. Saglit, umasa si Jiang Chen sa kanyang malalakas na pamamaraan upang ganap na harangan ang epekto ng mga magnanakaw na ito. 1 laban sa 5. 10, ang lakas ng pakikipaglaban ay nakakagulat. Ang Borderless Sword ay hindi mahuhulaan, at higit sa 100 master mula sa 9th level of the Star Emperor ang hindi nagawang talunin si Jiang Chen. Ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay naging mas matindi. Napaka-Star King sa ika-8 antas, kawili-wili iyon. Ngumisi si Gao Jun. Ang lakas ni Jiang Chen at ang kanyang espada ay nagpa-curious sa kanya. Ang lalaking ito ay mukhang hindi nakakapinsala, ngunit ang kanyang lakas ay napakabangis. Gayunpaman, ang mga bandidong ito sa ilalim ni Gao Jun ay pawang mga manhid ng dugo, at ang kanilang lakas ay mabangis. Kahit na sila ay makipagkalakalan sa iyo, hindi sila magiging mahina. Sino ang hindi natatakot sa isang nagbabanta sa buhay na labanan? Unti-unti, nahirapan para sa 2 kamao na talunin ang 4 na kamay. Si Tung Ling at ang iba pa ay nawalan ng malay. Masyadong apurahan ang sitwasyon, dahil sa pagharap sa walang kahihiyan at maruming pamamaraan ng mga magnanakaw na ito, si Tung Ling at Luo Ying ay medyo hindi nakayanan. Lumaban. Makakalabanan ni Jiang Chen. Makayanan niya ang pagsupil sa 10 taong ito, ngunit hindi niya ito mapanatiling magpakailanman, dahil sa sandaling ito, handa na si Gao Jun na kumilos. Walang hiya. Kung papatayin kita at ang 2 babaeng ito, ay enjoy ko na lang sila. Isa kang tanga na hindi marunong mabuhay o mamatay, at kahit ang buong mundo ay hindi mag-e-enjoy, hahaha. Kumakbang si Gao Jun, na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Ang pambabae, hindi masasabi, ay mahigpit na nakakulong kay Jiang Chen. Kalahating hakbang sa antas ng bituin. Sa sandaling kumilos si Gao Jun, nakaramdam si Jiang Chen ng invisible pressure. Ang taong ito talaga, siya ay isang pervert.
Siya ay napakalakas kaya hindi napigilan ni Jiang Chen na madama ang kanyang puso. Ang tunay na half-step star-level powerhouse ay tiyak na hindi ang estado na maaaring maabot ni Zhongxian noon sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot. Ito ay tulad ng dumadagandong na hangin at kulog, na lumiligid patungo sa kanya. Na parang nakaharap sa isang mabigat na kaaway, si Jiang Chen ay tumayo na may hawak na espada, sumugod pasulong, bumunot ng kanyang espada at tumingin sa paligid, direktang hinarap niya si Gao Jun na may 3 espada. Napaatras siya, namutla ang mukha, bumulwak ang dugo, at tinitigan niya si Gao Jun. Lumalabas na ang lakas mo ay walang iba kundi ito. Sino ka sa tingin mo kung gusto mong makialam sa negosyo ko? Si Gao Jun ay sumipa, hinaranggan ito ni Jiang Chen gamit ang magkabilang braso, at napaatras ng 12-dosenang hakbang nang may isang mataimtim na tingin sa kanyang mukha. Maingat, mayroong higit sa 10 master mula sa ika-9 na antas ng Star Emperor sa likod niya, sabik na nanunood, at maaari silang sumabog anumang oras. Medyo nalilito ang dalawang dilag na ito. Hehehehe. Tumingin si Gao Jun kay Jiang Chen at pinatay siya na parang may hinahanap. Ang puso niya ay wala talaga kay Jiang Chen, kundi sa 2 taong malabulaklak na ito. Taas-baba ang tingin niya sa babae ni Yu at pinagsalikop ang mga palad nito na halatang nangangati na ito nang hindi makayanan. Kaibigan ko, Dong Yi, maging magalang ka. Si Dong Yi ay nagpakita rin sa harap ng lahat sa oras na ito, nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay, nakatitig kay Gao Jun. Gumalaw ang isip ni Gao Jun, at tinitigan niya ng malamig si Dong Yi, at hindi niya maiwasang magseryoso. Tutal, half-star master si Dong Yi. Dong Yi, I don't care who you are, mas mabuting huwag mong guluhin ang kakisigan ko, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Panipip. Sabi ni Gao Jun sa malalim na boses. Ako ang tagapangasiwa ng lungsod ng Norton. Ang Panginoon ng lungsod, si Tung Wudi, ang aking Panginoon. Siguro kung mabibigyan ako ng mukha ng aking kapatid. Mahinahong sabi ni Dong Yi. Steward of Norton City. Tumaas ang kilay ni Gao Jun, at may bamulong sa tabi niya. Kuya Jun, mukhang siya nga ang tagapangasiwa ng Norton City. Nagtagal ako sa Norton City noong nakaraan at narinig ko ang tungkol kay Danga, ang katiwala ng Norton City. Medyo nanlumo si Gao Jun. Hindi niya akalain na ang mga lalaking ito ang protektado ng Norton City. Malas talaga. Okay, then I will give you Norton City a face and take away one person. Don't blame me for not reminding you that you only have one chance. Okay, thank you for your generosity, kuya. Tumanggo si Dong. Bahagyang at sinabi na ang kanyang mga kamao sa kanyang mga kamay. Nagulat si Tung Ling at hindi makapaniwalang tumingin kay Dong Yi. Not to mention her, pati si Gao Jun at iba pa ay tulala. Diretso talaga itong housekeeper na taga Norton City. Isa lang daw at hindi man lang nakipagtawaran. Siya lang ang gusto ko. Tinuro ni Dong Yi si Tung Ling at sinabing, quick words, I like it. Take your people and go. Sabi ni Gao Jun, bagamat nakaramdam siya ng labis na kalungkutan, ngunit pagkatapos ng lahat, malapit pa rin siya sa Norton City. Minsan ang mga tao ng Norton City ay gustong gumawa ng kaguluhan para sa kanila, sasakit din ang ulo niya. Bagamat hindi naman sila natatakot sa mga tao mula sa Norton City sa Chongqing Forest na ito, isa sila sa 9 Fangyun cities kung tutuusin, at kahit ang mga magnanakaw ay ayaw na magkaroon ng gulo sa kanila. Hindi. Sabay na tayo. Matigas na sabi ni Tung Ling at mariing pinandilatan si Dong Yi. I'm sorry miss, I have to take you away, otherwise I can't explain to the city lord. Sabi ni Dong Yi sa mahinang boses. Maging si Gao Jun ay labis na nagulat. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito, anak pala ng Panginoon ng lungsod. Napakaswerte ni Gao Jun na hindi niya ginawa, magkaroon ng anumang mga alalahanin, kaya maaaring siya ay walang prinsipyo. What a deep and affectionate person. Hahaha Butler Dong, my patience has its limit. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa pagtalikod mo sa akin. I'm giving you face today, so don't makipaggulo ka sa akin, aking Master Kui, sa tingin ko dapat ay narinig mo na kung sino ang Daoist.
Ngumisi si Gao Jun, nakatayo na nakakurus ang dibdib, puno ng pagmamataas ang mukha. Aalis na ako. Nang marinig ni Dong Yi ang mga salitang Kuei Daoist, nagulat ang ekspresyon niya, at mabilis siyang tumango. Daoist Kui. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luo Ying. Halatang narinig niya ang tungkol sa Daoist Kui. Sino si Daoist Kui? Alam ni Jiang Chen na may mas makapangyarihang tao kaysa kay Gao Jun, at maging si Dong Yi ay nabigla sa kanya. Siguradong isa siyang walang awa na tao. Ang Daoist Kui ay isa sa 4 na masasamang tao sa Chongqing Forest. Sinasabing mayroon siyang 3,000 Daoist na kasama. Napapaligiran siya ng ulap ng mga Panginoon. Ang lahat ng kanyang nasasakupan ay tinatawag na mga disipulo, at siya rin ay isang tunay na bituin, level powerhouse. Sa Chongqing, sa Qi Forest, walang gustong maging kaaway ng Daoist Kui. Ang taong ito ay isang malaya at hindi organisadong tao sa labas ng Changqi Star. Kahit na ang mga tao sa Northern City ay malamang na ayaw siyang masaktan. Sabi ni Luo Ying na may seryosong mukha. By that time, sila ni Jiang Chen ay naging mga inabandonang bata sa kamay ni Dong Yi. Mukhang mahirap talaga ang sitwasyon natin. Ngumiti ng mapait si Jiang Chen at tumingin kay Tung Ling. Kahit ano paman, umaasa si Jiang Chen na mabubuhay siya. Umalis ka na dito at hintayin mo ako sa Apocalypse. Pupunta talaga ako. Sabi ni Jiang Chen. Hindi ako aalis. Galit na sabi ni Tung Ling. Pasensya na miss, na-offend ako. Parang kidlat ang pagkilos ni Dong Yi, diretsyong pinigilan ang espiritu ng bata, inalis ito, at walang pag-aalinlangan na nawala sa dulo ng gubat. Sayang naman at wala na ang taba sa bibig. Pero buti na lang at may kagandahan pa rin na tulad mo, kung hindi, baka hindi pa ako makatulog ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Gao Jun, wala si Dong Yi, hindi niya. Hindi kailangang mag-alala. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Luo Ying. Sa sandaling ito, mas matindi ang kanilang krisis. Hindi nagulat sina Jiang Chen at Luo Ying sa desisyon ni Dong Yi. Sa kritikal na sandali, natural nilang gustong protektahan ang panganay na ginang ng Panginoon ng lungsod, palasyo. Wala silang kamag-anak at walang dahilan, at humihingi ng gulo, kung sino ang mag-aalaga sa kanila. Ang tanging makakatulong sa kanila ay ang iyong sarili. Anak, ang halaga ng pakikialam sa negosyo ng ibang tao ay ang mamatay ng walang libingan. Sige, hulihin mo ang maliit na asong ito, at lahat ay mag-e-enjoy sa akin mamaya, kwek-kwek. Sabi ni Gao Jun na may nakakatakot na ngiti, at hakbang-hakbang siyang lumapit kay Jiang Chen. Ang taong ito ay may kakayahan. Para hindi mawala ang kanyang mga tropa, kailangan niyang patayin si Jiang Chen mismo. Walang silbi ang magsalita pa. Kailangan mo akong patayin. Walang takot si Jiang Chen. Mula sa sandaling nagpasya siyang tumalikod, isinantabi na niya ang buhay at kamatayan. Ang lahat ay natatakot sa kamatayan, at siya ay walang pagbubukod, kahit na mas natatakot kaysa sa iba, dahil marami pa siyang dapat gawin, ngunit hindi maaaring balewalain ni Jiang Chen ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban, kung hindi ay wala na ang kahulugan ng kanyang buhay. Jiang Chen, mag-ingat ka. Tumingin si Luo Ying kay Jiang Chen at bahagyang tumango. Hindi niya piniling manatili para kay Jiang Chen, kundi para sa sarili niyang puso. Ang grupong ito ng mga baliw na hindi sumusuko at sumisira sa sangkatauhan ay dapat mamatay. Oo, tumango si Jiang Chen at hinarap si Gao Jun. Sa mga sandaling ito, wala siyang alalahanin. Wala na si Tung Ling. Ang kailangan lang niyang gawin ay makipaglaban hanggang kamatayan kay Gao Jun. Ito ang unang paghaharap ni Jiang Chen sa isang tunay na half-star level powerhouse. Mahirap sabihin kung alin ang mas malakas at kung alin ang mas mahina. Nasa loob na siya ng hindi bababa sa dalawang laban. Na may kalahating hakbang na star level na kapangyarihan, ang katanyagan ay walang kabuluhan, ang Yi Zhongxian ay naging kasaysayan. Si Jiang Chen ay tiyak na hamunin ang mga bagong taas sa pagkakataong ito. Kung kaya niyang mabuhay ay lubos na nakasalalay sa labanang ito. Handa nang umalis si Gao Jun, ayaw niyang bigyan ng anumang responsibilidad si Jiang Chen. Anuman ang pagkakataon, gumawa ng isang mabilis na desisyon upang magkaroon ka ng oras upang tamasahin ang mga kababaihan.
Direktang ginamit ni Jiang Chen ang Dragon Transformation at sinaunang Dragon Soaring techniques. Agad na nagsagupaan ang dalawang figure. Matalas at makapangyarihan ang Tianlong Sword. Ginamit ni Jiang Chen ang kanyang pinakadakilang lakas hanggang sa sukdulan. Muli silang nagbanggaan at binomba ang isa't isa. Si Jiang Chen ay itinulak pabalik ni Gao Jun, bagamat hindi siya natalo ng buhay. Gayunpaman, ang karga sa kanyang katawan ay tumataas din, at ang kanyang buong katawan ay nasa matinding sakit. Kung siya ay isang ordinaryong Star King sa kanyang tuktok, maaaring hindi niya makayanan ang pag-atake ni Jiang Chen, ngunit ang kalahati ng antas ng bituin ay ganap na naiiba. Bagamat ang kasalukuyang Gao Jun ay isa lamang first-level Star Transformer. Kung ang kanyang lakas ay umabot sa second-level Star Transformer, si Jiang Chen ay maaaring walang pagkakataon. Ang kapangyarihan ng nangingibabaw na espada ay tumawid sa kalangitan, at ang selyo sa kamay ni Gao Jun ay muling lumitaw. Siya ay nakipag-away kay Jiang Chen ng walang kapantay, ngunit nagawa niyang sugpuin si Jiang Chen, at ang kanyang mga dumadagandong na pamamaraan ay nagpang-inag sa mga tao. East Wind Seal. Dumating sa langit ang hand seal ni Gao Jun at direktang pinilit si Jiang Chen pabalik. Ang sword dance ay umungol at kumakalampag ng malakas. Pumasok sa katawan ng liwanag ng bituin. Hinawakan ni Jiang Chen ang Tianlong Sword sa kanyang kamay. Ang liwanag ng mga bituin ay kumalat sa buong katawan niya. Ang liwanag ay kumikinang na parang malawak na karagatan. Ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag, na parang may banal na tulong. Tumama ang espada, humigpit ang mga mag-aaral ni Gao Jun, naging malungkot ang kanyang mukha, at itinulak niya ang magkabilang palad. Sa wakas ay kinuha niya ang espada ni Jiang Chen, ngunit napilitan siyang umatras ng mahigit 100 hakbang, na nakatitig kay Jiang Chen sa gulat. Ang talagang pinilit siyang pabulaykan ng lalaki mula sa ika-8 antas ng Emperor, na sadyang hindi kapanipaniwala. Okay, let you taste my West End Seal again. Sumulong si Gao Jun sa halip na umatras, binati si Jiang Chen dito. Mabilis na umabant ang mahabang espada ni Jiang Chen, diretsong pumasok, at muling dumating ang marahas na aura ng kapangyarihan ng mga bituin. Ngayon ay naabot na ni Jiang Chen ang unang antas ng katuparan ng kapangyarihan ng bituin. Ang paggamit ng kapangyarihan ng mga bituin laban kay Gao Jun ay maaaring tinatawag na malakas na showdown. Sa pagpapala ng kapangyarihan ng mga bituin, ang Tianlong Sword ay hindi natalo. Ang dalawa ay nagsagupaan muli, at sa pagkakataong ito ay pantay na nahati. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Jiang Chen ay medyo naubos. Kung tutuusin, ang kanyang kasalukuyang lakas ay napakahina pa rin. Napakahirap na makapag-swing ng dalawang espada na may suporta. Ang gininto ang liwanag ng West G Seal ay kumikinang sa lahat ng direksyon at nakipagtagpo pababa, ngunit ang nakamamatay na hangarin sa mga mata ni Gao Jun ay mas malakas. Si Jiang Chen ay nagparamdam sa kanya ng pananakot. Kung ang espada ay 3 puntos na mas malakas, kahit na siya ay papatayin. Hindi binigyan ni Gao Jun si Jiang Chen ng pagkakataon. Nang makitang humihinga si Jiang Chen, binilisan ni Gao Jun ang kanyang lakad. Ang kanyang mga palad ay parang mga kamay na sumisira sa mundo at sumuntok siya ng malakas. Dragon's Reverse Scale. Ginamit ni Jiang Chen ang 6 na Dragon's Reverse Scale, at ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng liwanag, tulad ng isang Diyos. Nakaharap sa print ng palad ni Gao Jun, si Jiang Chen ay hindi nahiya at hinarap siya kaagad. Ang kanyang espada ay sumayaw sa hangin, at napakalakas niya. Ang print ng palad ay parang kutsilyo, na sumisira sa langit at lupa, ngunit nabigo itong makalusot sa depensa ni Jiang Chen, at lalong naging pangit ang mukha ni Gao Jun. Napakalakas ng depensa. Ito ang Dragon's Reverse Scale. Nagulat si Gao Jun. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay magkakaroon ng napakaraming Dragon's Reverse Scale. 6 na sinag ng liwanag at anino ang walang katapusan na kumikislap, ganap na neutralisahin ang kanyang opens iba. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. This time, it's my turn. Malakas na ulan ng starlight. Umungol si Jiang Chen. Pagkaraang pumasok ang starlight sa kanyang katawan, bumuhos ito na parang malakas na ulan. Tumagos ang starbeam sa katawan ni Gao Jun.
Ito ang unang level ng Star Gang. Ang pinakamalakas na suntok. Ang di mabilang na mga sinag ng hindi nakikita at hindi nasa salat na liwanag ng bagyong bituin ay direktang ginawang pugad ng trumpeta si Gao Jun. Ito, imposible. Lumuhad si Gao Jun sa isang tuhod at hinawakan ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay mapotla, ngunit ang dugo ay tumutulo mula sa bawat pulgada ng kanyang balat, at ang kanyang mga laman loob ay nabasag lahat. Wala siyang mapupuntahan, escape. Hindi pa rin ako naniniwala na papatayin siya ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, napaupo din si Jiang Chen sa lupa, na halos lahat ng pinagmumula ng enerhiya sa kanyang katawan ay nawala. Ngayon ay nasa dulo na siya ng kanyang lakas at hindi na niya kayang lumaban. Ang pagpatay kay Gao Jun ay kanyang limitasyon na. Sa kabilang panig, matapos makitang pinatay si Gao Jun, mahigit 20 tao mula sa 9th level Star Emperor ang nanginginig at natakot. Si Gao Jun ay hindi magagapi sa kanilang mga mata, ngunit si Jiang Chen, isang lalaki mula sa 8th level Star Emperor, talaga bang may ganoong nakakatakot na kakayahan? Big deal ba ito? Bagamat nasa kawalan si Luo Ying sa sandaling ito, ang mga pamamaraan ni Jiang Chen ay nagparamdam sa kanila ng takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kahit na sila ay mga tigre ng papel, hindi na nila nagawang lumaban pa dahil sa takot na sumunod sa yapak ni Gao Jun. Withdraw, 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 withdraw. Patay na si Kuya Jun, umatras ka dali. Pangit na ang mukha ng lahat, at ayaw na nilang lumaban, kumukupas na parang agos ng tubig. Pinunasan ni Luo Ying ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at may mga galos sa kanyang katawan, mabilis siyang tumakbo kay Jiang Chen at lumuhad sa isang tuhod, puno ng komplikado ang kanyang mga mata. Hindi ipinapayong manatili dito ng mahabang panahon. Aalis na tayo dali. Okay. Tumango si Jiang Chen at tumingin sa tatlong natitirang babae sa caravan, na medyo nalungkot sa kanyang puso. Dapat kayong umalis mabilis. Natatakot akong may mga humahabol kung huli na. Masyadong delikado ang Chongqing Forest. Huwag na kayong papasok pa. Napaluhan na ang batang babae at binantayan ng dalawang babae na may kasama. Sabik na mga mata, tumingin kay Jiang Chen. Maraming salamat, benefactor ko. Maraming salamat, benefactor ko. Pagkatapos nilang tatlo ay lumuhad at yumuko, tumakbo sila sa malayo ng walang oras para maglinis. Alis na tayo dali. Napatingin si Luo Ying kay Jiang Chen. Pinatay nila ang apprentice ni Daoist Kui. Mahirap sigurong lumipat sa gubat na ito ng Chongqing, kaya kailangan nilang umalis ng mabilis. Huwag matakot sa 10,000, matakot lamang sa hindi inaasahan. Si Kui Daoren ay isa sa 4 na masasamang kontrabida sa Chongqing Forest, at ang kanyang lakas ay umabot na sa antas ng bituin. Hindi siya may kukumpara sa kanila ngayon. Pagkatapos na masaktan ng gayong kontrabida, maaari lamang nilang piliin na umatras, at hindi sila orihinal na nananatili rito, sa mahabang panahon ay dumaan lang dito. Isa na itong makitid na pagtakas at isang nakamamatay na sakuna. Kahit si Dong Yi ay lumalayo sa kanila. Ang tanging taong maaasahan nila ay ang kanilang mga sarili. Well, dapat mas pamilyar ka sa Chongqing Forest kaysa sa akin. Ngumiti si Jiang Chen. Umalis muna tayo dito. 6 o 7 araw man lang bago makarating sa Guangzhou Great Rift Valley. Napakaraming panganib sa Chongqing Forest. Seryosong sabi ni Luo Ying. Walang oras na huminto ang dalawa, kaya dali-dali silang umalis dito at naglakad papasok sa gubat. Chongqing Forest, sa hinterland ng isang lambak. Mahigit 100 masasamang bandido ang labis na natakot kaya nawalan sila ng malay at tumakbo pabalik na may takot sa kanilang mga mukha. Hindi maganda, second senior brother, may seryosong mangyayari. Napabuntong hininga ang isang kontrabida, na nakatingin sa takot sa kanyang mga mata. Takot na takot kayong lahat, paano kayo mag-aasal ng ganito? Kung nakita ni Master, hindi may iwasang maparusahan kayo. Malamig na sabi ng payat na pangalawang nakatatandang kapatid na nakadilaw na damit. Gao Jun, pinatay si Kuya Jun. Ano? Biglang tumayo si Ma Yuliang, lumingon sa lalaking nasa likuran niya, at tinitigan siya ng masama. Sabihin mo ulit, si Kuya Jun, pinatay. Kanina lang. Nanginginig ang buong mukha ni Ma Yuliang, parang tubig ang lungkot ng mukha.
Mariin niyang ikinuyom ang kamao at itinapon ang nasa harapan niya. 8 taon siyang kakilala ni Gao Jun. Isa siya sa nangungunang 10 disipulo ng Kui Daoist at ang pinakabatang inalagaan nilang lahat. Siya at si Mayuliang ay magkapatid na nabuhay at namatay. Paanong hindi magagalit si Mayuliang kapag si Gao Jun ay napatay? Sino ang may lakas ng loob na patayin ang hukbo ng pamilyang Kui at hanapin ang kamatayan? Galit na sigaw ni Mayuliang, ang tunog ay yumanig sa mga bundok at kagubatan sa libo-libong milya, na nagpadala ng mga ibon at hayop na lumilipad ng sunod-sunod. Second senior brother, kailangan mong ipaghiganti si Kuya Jun. Oo. Dalhin mo ako doon. Kahit sino pa siya, kung maglakas loob siyang hawakan ang hukbo ng pamilya Kui ko, hahayaan ko siyang mamatay ng walang libingan. Ang boses ni Mayuliang ay buto, chilling at kasamaan. Sinundan ng grupo ng mga tao si Mayuliang at dumiretso sa kailaliman ng Chongqi Forest upang tugisin siya. Walang tigil na nagtungo si Jiang Chen sa Apocalypse Galaxy City. Anuman ang mga hadlang na nakatagpo sa daan, hindi tumigil ang dalawa kahit isang saglit, dahil kapag tumigil sila, malamang na dumating muli ang krisis. Iyan ang Thousand Feather Phoenix. Nakita ni Luo Ying ang isang makulay na lumilipad na phoenix, at ang kanyang mga mata ay biglang lumiwanag. Ang Thousand Feather Phoenix ay isang pambihirang mahiwagang hayop, at ang asul at puting balahibo sa ulo nito ay nagkaroon lamang ng hugis. Sa loob ng libu-libong taon, ang Thousand Feather Phoenix's head mayroong talagang dalawa sa kanila, na nagpapakita na ang Taoismo nitong Chen Yufeng ay tiyak na hindi mababa, ngunit mayroon pa ring nagliliyab na liwanag sa mga mata ni Luo Ying. Ito ba ang Thousand Feather Phoenix? Ang mga berdeng balahibo sa ulo nito ay tunay na kayamanan. Gumalaw ang mga mata ni Jiang Chen at bumulong siya. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti sa isa't isa. Kahit gaano sila kabalisa, hindi nila ito palalampasan. Kung makukuha nila itong Qinghualing ay tiyak na isang pagpapala. Ang mga asul at puting balahibo ay maaaring gamitin bilang gamot, at ang mga ito ay napakaganda. Ang mga ito ay isang bagay na hindi mabilang na maharlikang-maharlika ay sabik na mahanap. Ngayong nagkita na silang dalawa, natural na ayaw nilang bitawan ang ganoong kagandang yaman. Nag-flash at nag-transform sa dalawang bugzo ng hangin ang figure ng dalawang lalaki, at agad nilang hinabol. Sister Feng, maaari mo bang pahiram sa akin si Qinghualing? Sabi ni Luo Ying. Mga kasuklam-suklam na tao, gusto ninyong samantalahin muli ang aking Qinghualing. Wala ni isa sa inyo ang magaling, ba? Nakangising sabi ni Chen Yufeng. Kung hindi natin ito hihiramin, kailangan nating kumilos. Nakangiting sabi ni Jiang Chen daw. May gusto ka bang gawin? Karapat-dapat ka ba? 180,000 milya ang layo ko. Gusto mo akong habulin, ngunit walang paraan. Noon, may isang walang hiyang malaking dilaw na aso na humabol sa akin. 3 araw at 3 gabi, ngunit hindi ako makahabol. Pu Chen, maliban sa walang katulad na mga henyo ng angkan ng Kunpang, walang makakahabol sa akin. Hehehehe. Naiinis na sabi ni Chen Yufeng, na tuluyang hindi pinapansin sina Jiang Chen at Luo Ying. Ang mga ito, may dalawang tao rin ang gustong hawakan. Ang mga balahibo ng bulaklak sa ulo nito ay pawang pagnanasa. Patay na aso. Anong klaseng patay na aso? Natigilan si Jiang Chen, ang patay na aso na humabol sa kanya ng 3 araw at 3 gabi, si Dawang kaya. Si Jiang Chen ay nasa sabik at nagmamadaling nagtanong, ngunit si Chen Yufeng ay tumalikod na at naging isang kidlat. Asshole! Bumalik ka dito! Nagngagat ang ngipi ni Jiang Chen, galit na galit, at hinabol siya. Malamang alam ng lalaking ito ang balita tungkol kay Dawang, at hindi niya ito papayagang tumakas. Kahit na kailangan niyang pumunta sa dulo ng mundo, maaabutan niya siya. Gusto mo ba akong habulin? Hihihi, gawin natin ito sa kabilang buhay. Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Chen Yufeng, ngunit nawala ang kanyang anyo. Sinundan din ni Luo Ying ang mga yapak nilang dalawa. Sa oras na ito, tiyak na susubukan niya ang kanyang makakaya. Para sa kapakanan ni Qinghualing, itinaya nila ang kanilang buhay sa pagtugis. Matapos makapasok sa Apocalypse, si Jiang Chen ay walang balita tungkol sa Dawang, ngunit ang malaking dilaw na aso na binanggit ni Chen Yufeng ay nagpakilos sa puso ni Jiang Chen.
Baka si Dawang. Hindi alintana kung ito ay totoo o hindi, kailangan niyang magtanong ng malinaw. Si Chen Yufeng ay kalmado at composed, nanginginig ang kanyang mga pakpak, relaxed at masaya, walang pakialam kina Jiang Chen at Luo Ying na humahabol sa likod niya. Para sa 2 taong ito, mas mahirap na maabutin siya kaysa maabot ang langit, bilisan mo, hindi na ako makapaghintay, humajijek. Pagmamalaki ni Chen Yufeng. Hindi na niya kailangang gumamit ng anumang puwersa. Nagawa niyang pumailang lang sa ilang sandali lamang ng pagpapakapaspas ng kanyang mga pakpak. Gayunpaman, kinailangan ni Jiang Chen at ng iba pa na gumastos ng malaking halaga ng pinagmumula ng enerhiya upang halos hindi makayanan. Manatiling tapat, sa ganitong paraan, ang isa ay unti-unting agos, at hindi magtatagal bago sila matalo sa kanilang sarili, at maaari silang mamatay sa pagod noon. 3 araw at 3 gabing hinabol ng patay na aso ang patay na aso, at wala silang magawa. Hindi, muntik na siyang mamatay. Labis na humanga si Chen Yufeng sa pagpupursige ng lalaking iyon. Sa kasamaang palad, walang masyadong tao, sa mundo na maaaring magparamdam sa kanya na mababa. Kahit sa Chongqing Forest, nang ahas siyang maging pangalawa sa pinakamagaling, walang sinumang maglalakas loob na kunin ang unang pwesto. Matapos ang halos buong araw na paghabol, hinihingal si Luo Ying. Sa kanilang bilis, imposibleng maabutan si Chen Yufeng, at si Chen Yufeng ay gumagala sa lugar na ito. Kung talagang naabutan ng mga disipulong Kui Daoist, sila ay miserable. Sumuko ka, Jiang Chen. Kung patuloy nating hahabulin siya, wala itong maitutulong sa atin. Sabi ni Luo Ying. Hindi ako susuko, kahit mamatay ako. Matigas na sabi ni Jiang Chen, na nagparamdam kay Luo Ying na walang magawa. Naging matyaga siya na talagang hindi niya nakilala ang kanyang mga kamag-anak. Handa ka bang ipagsapalaran ang sarili mong buhay para sa isang asul at puting balahibo? Sabi ni Luo Ying, ngunit hindi nag-atubili si Jiang Chen at walang humpay na hinabol siya. Hanggat may kislap ng pag-asa, hindi siya susuko. Dawang ngayon ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi tiyak, at hindi niya alam kung nasaan siya. Ito lamang ang kanyang palatandaan. Alam ni Jiang Chen na kailangan niyang hulihin si Chen Yufeng bago ito tumakbo sa malayo, kung hindi ay talagang madulas siya. Sa kakaibang kagubatan na ito ay tulad ng paghahanap ng karayom sa isang dayami. Ngayong tinutukso sila ni Chen Yufeng na may pabirong mood at hindi man lang ginagamit ang kanyang buong lakas, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Umakyat sa hagdan sa langit. Inilabas ni Jiang Chen ang hagdan para umakyat sa langit at binago ang kanyang anyo. Ang espasyo ay patuloy na nagdistort at ang kanyang bilis ay biglang tumaas. Ang distansya sa pagitan nila ay paulit-ulit na pinaikli ng teleportasyon. Sa sandaling iyon, si Luo Ying ay natulala din. Jiang Chen's ang bilis ay masyadong mabilis. Ito ay mabilis. Ito ay mas mahusay kaysa sa Chen Yufeng. Ang lalaking ito ba ay nagtatago ng kanyang lakas noon? Sa oras na ito, sa wakas ay nakipaghiwalay siya, marahil dahil ayaw niyang patuloy na masangkot kay Chen Yufeng. Laking gulat din ni Chen Yufeng. Plano niya noong una na magsaya kasama ang 2 taong ito, ngunit hindi niya inaasahan na hahabulin siya nito. Maling gamot ba ang iniinom ng taong ito? Masyadong mabilis ito. Natakot si Chen Yufeng. Paulit-ulit na nakumpleto ng hagdan ni Jiang Chen ang teleportasyon, dahilan para tuluyang mawalan ng pagkakataon si Chen Yufeng. Sa isang kisap mata-mata, binugbog na siya ni Jiang Chen. Nahuli. Gusto kong tumakas. Walang pinto. Masungit si Jiang Chen, gumawa ng selyo sa kanyang kamay, at hinampas ng malakas si Chen Yufeng, at ang distansya sa pagitan ng dalawa ay lubos na pinaikli. Damn it! Nagulat si Chen Yufeng. Mabilis niyang pinabilis ang kanyang bilis at naiwasan ang pag-atake ni Jiang Chen. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na maalis ang mga ito, ngunit si Jiang Chen ay parang isang plaster na balat ng aso. Hindi niya maalis sa kanila sa pagkakataong ito. Kung hindi ka titigil, direkta kitang papatayin. Lumitaw ang malamig na boses ni Jiang Chen sa mga tainga ni Chen Yufeng. Malamig na bamantong hininga si Chen Yufeng at hindi sumang-ayon. Isang emperor ng bituin sa ika-8 antas lamang ang gustong makipagkompetensya sa kanya,
ang pangsyam na antas na bituin, emperador. Daw, hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Managinip. Chen Yufeng. Lumaban siya at umatras, ginamit ang kanyang bilis sa sukdulan, ngunit wala pa rin itong nagawa. Magulong din ang labanan ni Jiang Chen. Wala pang 10 galaw, nawala na si Chen Yufeng sa kanyang likas na lakas sa pakikipaglaban, at ang kanyang bilis ay hamina din ng husto. Matatapos na ang labanang ito, at ang talo ay si Chen Yufeng. Hindi niya kayang labanan si Jiang Chen, at hindi rin siya makatakas. Siya ay ganap na naging isang piraso ng cake sa chopping board ng ibang tao. Ang tanging bentahe ni Chen Yufeng ay ang bilis. Kapag natalo siya sa bilis, siya ay magiging ganap na walang magawa. Maaaring hindi mahina sa lakas ang Star Emperor 9th layer, ngunit malas siya kapag nakilala niya si Jiang Chen. Ngayon, tingnan natin kung saan ka makakatakas. Malamig na sabi ni Jiang Chen. Spare my life, my dear, spare my life. Xiaofeng is too blind to see Mount Tai. I hope you spare my life, my dear. Please. Lumuhod si Chen Yufeng sa harap ni Jiang Chen at yumuko ng sunod-sunod, buong buo. Matapos mawala ang kanyang dating mayabang at nangingibabaw na kay-abangan at mahulog sa mga kamay ni Jiang Chen, maaari lamang niyang aminin ang pagkatalo. Nakahinga ng maluwag si Luo Ying. Talagang lampas sa inaasahan niya ang pamamaraan ni Jiang Chen. Tila hindi na kailangan ng mga alalahanin niya noon. Kahit na hindi pinatay ni Jiang Chen ang masamang magnanakaw na si Gao Jun, gusto siyang patayin ng kabilang partido. Siya ay ganap na nakatakas. Ang ganoong bilis ay ganap na hindi maaabot ng mga ordinaryong tao. Kahit na ang isang star level na eksperto ay maaaring walang pagkakataon na maabutan si Chen Yufeng. Ang mga pamamaraan ni Jiang Chen ay muling nagpahanga kay Luo Ying Watch. Ngayong alam ko na kung paano humingi ng awa, bakit ko ginawa ito ng mas maaga? Mahinang sabi ni Jiang Chen, at direktang pinulot ang dalawang asul at puting balahibo sa ulo ni Chen Yufeng. Nanginginig ang buong katawan ni Chen Yufeng, ngunit hindi ng ahas. Ang asul at puting balahibo ay ang kanyang 1,000 taong gulang na si Hualing na lumaki pagkatapos ng pagbubuntis, ngunit kung wala si Qing Hualing, makakaligtas pa rin siya, ngunit kung patuloy niyang lalabanan si Jiang Chen sa panahong ito, maaari siyang mamatay. Si Chen Yufeng, na ang asul at puting balahibo ay pinutol, ay hindi na kasing ganda ng dati, at tuluyang nawala. Here you go. Naglabas si Jiang Chen ng isang asul at puting balahibo at iniabot kay Luo Ying. Para sa akin. Nagulat si Luo Ying. Hindi siya nagantimpala para sa kanyang mga pagsisikap. Hindi niya pinagnanasaan ang asul at puting balahibo ni Jiang Chen. Kung tutuusin, binayaran ito ni Jiang Chen ng kanyang buhay. Salamat sa pagtayo sa tabi ko, kung hindi, baka hindi ako makatakas sa sakuna na iyon. Ayaw ni Jiang Chen na magkautang sa iba. Si Luo Ying ay nasa tabi niya sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Labis na naantig si Jiang Chen dito. Walang gaanong malalim na pagkakaibigan sa pagitan nilang dalawa. Alam din niyang malamang na hindi kayang lampasan ni Luo Ying ang pagsubok sa kanyang puso, kaya lalaban siya kay Gao Jun at iba pa. Ngunit anuman ang mangyari, kung wala si Luo Ying, magiging lubhang mapanganib ang sitwasyon ni Jiang Chen. Sa opinyon ni Jiang Chen, ang asul at puting balahibo na ito ang nararapat sa kanya. Paulit-ulit na iginiit ni Jiang Chen, kaya tinanggap ito ni Luo Ying at bahagyang tumango para ipakita ang kanyang pasasalamat. Hindi imposibleng iligtas ko ang iyong buhay, ngunit kailangan mong sagutin ako ng isang tanong. Sabi ni Jiang Chen. Aking bayani, sabihin mo lang sa akin, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Patuloy na yumuko si Chen Yufeng at may takot na sinabi. Tanungin kita, nasaan ang malaking dilaw na aso na humahabol sa iyo ngayon? Mayroon ba siyang isang bangkos ng puting buhok sa kanyang noo? Siya ay nagmumura at napakayabang. Tinitigan ni Jiang Chen si Chen Yufeng at huminga ng malalim. Tuldok. Oo, may saplot na puting buhok sa noo. Paano mo nalaman? At napakayabang nitong lalaking ito. Tinakot pa niya ako na nilaga niya ako. Sa kasamaang palad, 3 araw at 3 gabi niya akong hinabol, pero siya pa rin, hindi ako naabutan, bulong ni Chen Yufeng, kalsada. Kung gayon nasaan siya ngayon?
Mabilis na tanong ni Jiang Chen. Ito, hindi ko alam pero sa huli ay tumigil siya sa paghabol sa akin. Parang may nakasalikop, kung ano ang pangalan niya. Pulong ni Chen Yufeng. Kung hindi mo masabi sa akin, papatayin kita. Ang malamig na boses ni Jiang Chen ay nagpang-inig kay Chen Yufeng. Yes, Commander Yu. Si Commander Yu lang ang kilala ko na nakasuot ng silver armor. May tumawag sa kanya sa likod niya ng ganyan. Giit ni Chen Yufeng. Commander Yu, nakasuot ng silver armor. Kumunot ang noo ni Jiang Chen. Marahil sila ay mula sa Apocalypse Knights. Nag-iisip na sabi ni Luo Ying. Apocalypse Knights. Kahit sinong maglakas loob na hawakan si Dawang, hinding-hindi kita pakakawalan. Ikinuyom ng mahigpit ni Jiang Chen ang kanyang mga kamao, ang mahinang boses nito ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na nahulog sila sa isang kuweba ng yelo, Chen Yufeng man o Luo Yingying. Hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang puso. Masyadong malakas ang hangarin ni Jiang Chen na pumatay. Kung talagang miyembro ka ng Knights of the Apocalypse, ipinapayo ko sa iyo na mag-ingat. Ang mga matatawag na pinuno ay kakaiba, at ang kanilang lakas ay dapat na pinakamahusay. Ang mga tao sa Knights of the Apocalypse ay dapat na pinakamahusay, lahat sila ay nakaranas sa daan-daang laban, at pinili mula sa 100. Kahit na ang mga taong pinili natin mula sa 9 na lungsod ay maaaring hindi kinakailangang makapasok sa Knights of the Apocalypse. Paalala ni Luo Ying kay Jiang Chen. Tuldok. Alam ko, pero kapatid ko si Dawang. Kung sino man ang maglakas loob na hawakan siya, ako, si Jiang Chen, ay lalaban hanggang kamatayan para ipadala siya sa impyerno. Pinitawan ni Jiang Chen si Chen Yufeng nang hindi siya pinatay. Si Chen Yufeng ay nagpasalamat ng malalim at lumingon. Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay labis na nababalisa. Kailangan niyang magmadali sa Apocalypse Galaxy City sa lalong madaling panahon upang mahanap ang tinatawag na Commander Yu. Kahit na siya ang Apocalypse Knights, kailangan niyang labanan ang kanyang paraan. Tumango si Luo Ying. Si Jiang Chen ay talagang isang taong pinahahalagahan ang pagmamahal at katwiran. Alam na alam niya ito. Hindi niya mabubura ang kanyang panloob na konsensya kapag tinatrato niya ang mga estranghero, at hindi niya kayang bitawan kapag tinatrato niya ang kanyang mga kapatid, isang makatwirang bagay din. Umalis tayo mabilis at pumunta sa Changqi Galaxy City ngayon. Sabi ni Luo Ying. Napakasikip ng oras nila ngayon, at dapat na muna silang umalis sa Chongqi Forest. I'm sorry for making trouble for you and me. Medyo napahiya si Jiang Chen. Kung tutuusin, nagkataon lang silang magkikita ni Luo Ying, at hindi naging maayos ang kanilang relasyon. Ang katotohanang makakapagpahinga ang kabilang partido. Ang pagtitiwala sa kanya ay isa ng malaking pagtitiwala. Aalis na sana silang dalawa ng sunod-sunod na tunog ang tumagos sa hangin, na tuluyang hamarang sa kanilang rutang pagtakas. Sila na naman. Sinabi ni Luo Ying sa malalim na boses, dahil nakilala niya na ang taong nakaaway sa kanya noon ay ang kasama ni Gao Jun at alagad ni Kui Taoren. Mukhang na-target tayo, pulong ni Jiang Chen. Kayong dalawa, papatayin ba ninyo ang aking nakababatang kapatid na si Gao Jun? Dahan-daang lumapit si Ma Yuliang at natatawang sabi. Siya ay napakawalang konsensya at hindi makatao kaya nararapat siyang patayin. Mahinahong sabi ni Jiang Chen. Hihihi, nakakatuwa, pero lagi akong taong tumutulong sa mga kamag-anak pero hindi sa iba. Sa sobrang tigas ng ulo mo, parang kailangan kong magpakita ng kulay. Star Emperor ako sa 8th level. Ako hindi ko alam kung saan ka nanggaling. Kumpiyansa. Sa Chongqi Forest na ito, walang nang-ahas na saktan ang aming pamilya Kui. Ang aking amo ay nagretiro na nitong mga nakaraang taon at namatay. Hindi ko inaasahan na kayong mga junior ay napakamangmang tungkol sa promotion, kahit na mula sa Fengyan 9 cities. Walang sinuman mula sa aking Chongqi Forest ang handang maging kalaban natin, masyado ka pang bata. Sabi ni Ma Yuliang na may kalmadong ngiti, bagamat siya ay dumating para maghayganti, ang kanyang galit ay tila hindi halata sa kagalakan. Kung gayon, kailangan mo akong patayin. Sabi ni Jiang Chen. Bagamat nad-obol ng hitsura ni Ma Yuliang ang kanyang panggigipit, hindi siya dapat pagtripan. Pagkatapos patayin si Gao Jun, isang half-star master,
Si Jiang Chen marami pang pagbabago sa puso ng alikabok. Ang sigurado, bagamat si Gao Jun ay nasa unang antas pa lamang ng star transformation, sa huling pagsusuri ay isa siyang half-star master, si Jiang Chen ay tiyak na hindi na mapipigilan gaya ng dati kapag muli niyang nakalaban si Mai Yuliang. You have the guts, but you killed my junior brother. This debt must be settled. This little girl is really beautiful and tight. Kung ibibigay mo ito sa master, siguradong magugustuhan niya ito. Sumulyap si Mai Yuliang kay Luo Ying, may titig sa kanyang mga mata na may bakas ng pagkababae at pangangalunya. Sumimangot si Luo Ying. Wala sa mga bastard na ito ang mabubuti. Ang mga tauhan ni Kui Daoren ay pawang masasamang magnanakaw na walang basehan. Siya rin ang pinakahinamak sa apat na masasamang tao. Ang kanyang apprentice ay natural na perpektong kahalili ng kanyang tradisyon. Mayabang kang nagsasalita, isa kang kumpol ng basura. Sigaw ni Luo Ying sa matamis na boses. Nag-away ang magkabilang panig, at nalalapit na ang labanan. Napakainit din ng maliit na asong ito. Kung tatanggapin lang siya ng second senior brother, siya ang pinakamaganda sa 3,000 dilag ni Master. Tama, kung tatanggapin siya ng second senior brother, ito ay isang malaking kagalakan. Tuldok. Panipi. We are willing to cheer for the second senior brother. Maraming junior brothers na lahat ang sumuporta kay Mai Yuliang. Sige, saka ko na lang tatanggapin. Sigurado akong hindi siya masisisi ni Master. Hahaha. Tumawa ng malakas si Mai Yuliang. Gawin mo, kung hindi magbabago ang mga bagay mamaya. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Luo Ying. Ngayong dumating na ang usapin, wala na silang matakasan at maaari na lamang silang bumitaw at lumaban. Bagamat isa si Kui Daoist sa mga apat na masasamang tao sa Chongqi Forest, ayaw nilang maging kaaway, kahit papaano kapag dumadaan sa kagubatan na ito, na gustong makisali sa sanhi at epekto, ngunit laging may dahilan ang lahat, at wala silang magagawa. Handa na rin si Luo Ying para sa labanan noon pa man, tumingin kay Jiang Chen at tumango, pagkatapos ay nakilala si Mai Yuliang at iba pa. Si Jiang Chen ang nanguna at nanguna. Sa pamamagitan lamang ng ganap na inisyatibo maaari siyang maging mas kalmado. Ang lakas ni Mai Yuliang ay dapat na mas mataas kaysa kay Gao Jun, kaya hindi nang ahas si Jiang Chen na maliitin siya. Pinunot niya ang kanyang espada at tumingin sa paligid. Ang masamang espiritu ni Jiang Chen ay lumundag sa kalangitan at hinampas niya ng diretsyo si Mai Yuliang. Nagulat ang buong katawan ni Mai Yuliang, at kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Naroon pa rin ang sibat, at kumikislap ang pulang tassel. Agad siyang nakipag-away kay Jiang Chen. Ang nakakatakot na mga sibat ay sinamahan ng salpukan ng enerhiya ng espada, na nakakasilaw. Ang labanang ito ay muling ginawa ang mga disipulo ni Kui Daoren, ang dugo ay kumukulo, si Gao Jun ay wala na, ngunit kung ang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay kumilos, tiyak na madakip niya ito. Sa pagkakataong ito, mahigit 30 master mula sa 9th level of the Star Emperor ang muling lumapit kay Luo Ying, higit pa kaysa dati. Ang sitwasyon ni Luo Ying ay mas nakakatakot kaysa kay Jiang Chen, at mapanganib pa. Kung ang mga masters na iyon noon pa man, kakayanin ito ni Luo Ying, ngunit hindi masasabing sigurado siyang mananalo, at maaari pa nga siyang manalo ng hakbang-hakbang. Ngunit ngayon ay may higit sa 30 masters mula sa ika-9 na antas ng ang Star Emperor, na ginagawang imposible para sa kanya na lumaban sa kanila. Hakbang-hakbang siyang lumalaban, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Maaaring nasa panganib ang buhay anumang oras. Sa kabilang banda, si Jiang Chen at Mai Yuliang ay tunay na magkatitigan. Bawat galaw, bawat inumin, bawat halik ay parang kulog mula sa langit na nagpupuyos sa apoy ng lupa. Ginamit ni Jiang Chen ang lahat ng kanyang pamamaraan. Sa oras na ito, siya walang itinatago, kaya diretso siyang nagsimula. Ang kapangyarihan ng mga bituin at ang Tianlong Sword ay nakipagtulungan kay Jiang Chen na sumugod sa kaliwat kanan. Ang kalangitan ay napuno ng maliwanag na mga bituin, ang ulan ng espada ay mabangis, at ang mga alon ay lumilipad. Mga alon, ang mga alikabok ay itinapon sa gubat. Sinamahan ng liwanag at anino sa kalangitan, ang labanan sa pagitan nina Jiang Chen at Mai Yuliang ay naging mas matindi.
Oo naman, ang isang bayani ay nagmula sa murang edad. Hindi ko inaasahan na ang iyong mga kasanayan ay talagang kahanga-hanga. Ang ngiti sa bibig ni Mayuliang ay napakaliwanag, at ang mga anino ng baril ay nahulog mula sa langit, na nagdulot ng hindi pa nagagawang presyon kay Jiang Chen. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan at kunin ang iyong buhay. Brainstorm Starlight. Iniusog ni Jiang Chen ang kanyang espada upang paulanin ang bullfight, galit, na may nakakatakot na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, kahit ang mga mag-aaral ni Ma Yuliang ay nagkontrata at mabilis siyang umatras. Hindi nakakagulat na kahit ang pinakabata Gao Jun namatay silang lahat sa kanyang mga kamay. Ang mga sinag ng liwanag mula sa mga bituin tulad ng malakas na ulan ay kumalat sa buong mundo. Ginamit ni Ma Yuliang ang lahat ng kanyang lakas, pinahit ang kanyang baril at sinira ang mga ito. Whirlwind Spiral Shadow. Nakakamangha ang opens iba ni Ma Yuliang. Ginamit niya ang pakikipaglaban upang suportahan ang labanan, at ginamit niya ang opensa para ipagtanggol. Nakipag-away siya ng desperadong kay Jiang Chen. Sa sandaling iyon, napaatras silang dalawa, ang kanilang mga mata ay sobrang solemna. Nagulat si Ma Yuliang. Masyadong malakas ang taong ito. Dapat mong malaman na ang kanyang lakas ay 1/10 lamang ng kanyang sarili. Hindi pa niya narinig ang gayong pagsabog ng kapangyarihan at opens iba mula sa ika-8 antas ng Star Emperor. Kahit 39 level Star Emperors, hindi siya big deal, ngunit naidulot na sa kanya ni Jiang Chen ang isang malaking banta. Hindi pwedeng ingatan ang batang ito. Kung mananatili siya, malalagay siya sa malubhang problema, at maaaring maalog pa ang pundasyon ni Master Kui Daoren sa buong Chongqi Forest. Alam ni Ma Yuliang na tiyak na hindi ito nakakaalarma. Kung maghihintay siya hanggang ang kanyang lakas ay umabot sa kalahating antas ng bituin, maaaring siya ay kayang direktang hamunin ang bituin. Para sa mga taong napakalakas, ang kakayahang ito na lumaban sa iba't ibang antas ay ang pinaka-nakakatakot na bagay. Hindi sila magagapi sa parehong antas at kayang lampasan ang sarili nilang mga nakatatanda. Hindi lahat ng henyo ay makakatagpo ng ganitong uri ng kakayahan na lumalaban sa langit. Dapat nasa kanya ito. Patayin sila sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga gulo sa hinaharap. Laking gulat din ni Jiang Chen. Ang Ma Yuliang na ito ay napakalakas, mas malakas kaysa kay Gao Jun. Nasa tuktok pa rin siya ng unang half-step star transformation. Ang triple star transformation ay hindi madaling masira, kaya ang mga masters ng ang ika-9 na antas ng Star Emperor mayroong hindi mabilang na mga tao, ngunit kakaunti lamang ang maaaring umabot sa kalahating hakbang na antas ng bituin. At ang mga tunay na makakalampas sa antas ng bituin ay nangangahulugan na ang mundo ay napakalaki at maraming go. Ang walang hanggang mundo ay magiging makapangyarihan sa lahat at maaaring maging isang tao. Interstellar wandering ang pangarap ng maraming tao. Ang mga interstellar wanderer ay hindi mga mahihirap na wanderer o pulubi, ngunit maaaring gumala-gala sa 3,000 bituin na ang buong mundong walang hanggan bilang kanilang likuran, na nagiging tunay na malakas at nakakapunta saan man nila gusto. Mga salitang gumagala, kaya ang pangalan. Iniisip din ni Jiang Chen sa lahat ng oras na maaari niyang masira ang Star King Realm sa lalong madaling panahon at maabot ang Star Level Powerhouse, para makapunta siya sa mas maraming lugar para hanapin ang trajectory ni Jiang Feng. Sa pagharap sa opens iba ni Ma Yuliang, sinubukan ni Jiang Chen ang kanyang makakaya, ngunit mahirap pa rin itong harapin. Ang labanang ito ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaakala. Lao Chi Lao ba, lumabas na kayo. Mukhang kailangan ninyong dalawa na kumilos para harapin ang lalaking ito. Nakangiting sabi ni Ma Yuliang at tumingin sa kawalan. May iba na ba? Napakunot ang noo ni Jiang Chen. Hindi niya inaasahan na may taong lihim na nag-eespya sa mga oras na ito. Hindi niya man lang napansin ang kinaroroonan ng kausap, pero si Ma Yuliang. Naisip ni Jiang Chen na ang kanyang perception ay sobrang matalas, ngunit nanatili pa rin siyang nakatitig sa kanya. Pangalawang kapatid na talaga ang pangalawang kapatid, hahaha, nakakapagtaka. Kahit ganito kami ni Lao Ba ay nagtatago, hindi pa rin namin matatakasan ang matatalas mong mata. Sabay tawa. Sa tabi niya ay maya-maya ding dumating ang isang lalaking nakasuot ng green na gown na may ngiti sa labi. Pangalawa kuya, ayos ka lang, hihihi.
Tumawa ng mahina si Wei Mo, ang ikawalong anak, ngunit nanatiling kalmado si Ma Yuliang. Kilalanin mo ang iyong sarili at ang iyong kalaban at makakalaban mo ang 100 laban. Baka hindi ko makita ang iba. Makikilala ko kayong dalawa kahit na maging abo sila. Stop talking nonsense and help me quick. Panipi. Masabi ni Yuliang. Totoo na kaya niyang iparamdam sa pangalawang kapatid na magulo. Balita ko ito ang pumatay kay Jonzi. Nakangiting sabi ni Wei Chen, ang ikapitong kapatid. Mailap ang magkapatid na ito. Hindi nila iniiwan ang isa't isa, kumakain at natutulog na magkasama. Maging si Ma Yuliang ay hindi nang ahas na sabihin na madali siyang manalo. Kasama sila rito, nakahinga siya ng maluwag. Ang mga pumatay ay palaging papatayin. Ang paghihiganti na ito ay dapat ipaghiganti. Ang maliit na batang babae na ito ay isang matalinong tao. Gustong-gusto ko siya, kapatid. Ang ngiti ni Wei Mo ay puno ng kalokohan at tuso. Tuldok. Sumimangot si Ma Yuliang at malamig na sinabi. Patayin mo muna siya at sama-sama tayong magsaya. Panipi. Hinihintay ko lang ang mga salita mo. Pangalawa kapatid, kwek-kwek, gawin mo. Nagliwanag ang mga mata ni Wei Chen at lumibot ang mga mata niya kay Luo Ying. Naglalaway na si Ichiban. Maaaring hindi kakaiba ang mukha ng babaeng ito, pero bihira ang figure niya sa mundo. Gusto ko, ha 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 ha. Nagkatinginan sina Wei at Mo at direktang sumama sa kampo para patayin si Jiang Chen, dalawa pang kalahati star level masters, ginawa ang puso ni Jiang Chen na lubusang lumubog sa ilalim. Si Ma Yuliang ay hindi masyadong mahirap para kay Jiang Chen. Kahit papaano ay hindi pa rin siya magagapi, ngunit ang 3.5 hakbang na mga eksperto sa antas ng bituin ay direktang hamarang sa kanyang rutang pagtakas. Ngayon siya ay nasa isang dilema. Bagamat ang mga tinatawag na ang magkapatid ay tila hindi gaanong pala kaibigan, walang problema na makitungo sa kanya ng may parehong puot sa oras na ito. Mahirap para kay Jiang Chen na tumakas mula sa kanila. Si Luo Ying ay nababalisa din. Ang kanyang sitwasyon ay hindi mas mahusay kaysa kay Jiang Chen. Ngayong si Jiang Chen ay nakikipaglaban ng 1 laban sa 3, ito ay mas malala pa. Suffer death, you little brat. Si Wei Mo ay sumugod sa labanan ng may napakalaking momentum. Naging tigre silang 3 at na-overwhelm ang sitwasyon ni Jiang Chen. Wala na siyang puwang para lumaban. Pagod na si Jiang Chen sa pakikitungo dito. Ang Tianlong sa kanyang kamay ang espada ay nag-vibrate din sandali, at ito ay puno ng mga panganib. Sinubukan na ni Jiang Chen ang kanyang makakaya, ngunit hindi pa rin niya magawang talikuran ang mga bisita. Masyadong malupit at napakatalim ang mga pamamaraan ng mga taong ito. Paliit ng paliit ang saklaw nila. Kung patuloy silang ganito, tiyak na mamamatay sila. Si Jiang Chen ay patuloy na naghahanap ng mga pagbabago, ngunit ang sitwasyon ay lumala at lumala. Gusto mong makatakas sa yakap ng mga kapatid natin, masyado kang walang muwang, hahaha. Sigaw ni Wei Chen, sumunod kay Ma Yuliang, umabant silang 3 at umatras ng maayos, ganap na ikinulong si Jiang Chen, hindi pinayagan. Ang pagkakataong makatakas, ngunit ang lakas ni Jiang Chen ay nagulat pa rin sa dalawang magkapatid na sina Wei Chen at Wei Mo. Bagamat ang taong ito ay ganap na hamina, nagawa pa rin niyang patatagin ang sitwasyon. Hindi ito madali, ngunit sa kanilang opinyon, pinatay si Jiang Chen, sandali lang. Nang makita si Jiang Chen na nagiging mas pasibo, sa sandaling iyon ay sa wakas ay kumilos na si Luo Ying. Isang Qingyan sword ang sumambulat mula sa langit at tumawid sa buong mundo. Biglang tumaas ang lakas nito. Lahat ng mga masters ng ika-9 na antas ng Star King Realm sa tabi niya ay umatras sa pagkatalo. Gayunpaman, si Luo Ying ay may higit na kapangyarihan para sumulong sa labanan. Kung ikukumpara sa ngayon, ang lakas ay bumuti ng husto, umabot sa antas ng kalahating bituin. Small returning peel. Natigilan si Jiang Chen. Walang duda na si Luo Ying ay kumain ng small returning peel. Patuloy na tumaas ang kanyang lakas, at ang kanyang aura ay patuloy na umabot sa tuktok, sa pamamagitan niya, sunod-sunod na kalunos-lunos na pagkamatay. Ang pagsasayaw ng mag-isa gamit ang espada ay nagdulot lamang ng isang sorpresa.
Sa pagkakataong ito lang tunay na nakita ni Jiang Chen kung gaano kalakas si Luo Ying. Hindi siya mas masama kaysa sa kanyang sarili, o mas mabuti pa. Sa mabangis na kapangyarihan ng espada at hindi mapigil ang pangangibabaw, sino ang nagsabing mas mababa ang mga babae sa mga lalaki? Paulit-ulit na hinagpis ni Jiang Chen na si Luo Ying, na ganap ng sumabog, ay tinalo ang higit sa 30 master ng Star Emperor 9th level sa isang miserableng estado. Napatay ni Luo Ying ang karamihan sa Star Emperor 9th layer. Sa oras na ito, sinimulan din niyang iikot ang kanyang mga baril at tinutukan ang magkapatid na Wei Chen at Wei Mo. Masyadong mapanganib ang kasalukuyang sitwasyon ni Jiang Chen. Kung hahayaan niya silang bumaba, siguradong mamamatay si Jiang Chen, kaya walang pagpipilian si Luo Ying kundi gamitin ang lahat ng kanyang lakas, at gumastos pa ng isang maliit na return peel. Ang halaga ng maliit na return peel ay medyo nakakatakot, sapat na upang iligtas sila mula sa mga desperado na sitwasyon. Sa pagsama ni Luo Ying kay Jiang Chen at sa iba pa sa labanan, nakahinga rin ng maluwag si Jiang Chen. Malaki ang pagbabago sa sitwasyon ng dalawang tao sa isang iglap at nakahinga sila. Bagamat may panggigipit ay hindi gaanong mahalaga. Kung makakalaban nila si Ma Yuliang ay amataba na sila. Mag-ingat ka. Paalala ni Jiang Chen. Walang gaanong karanasan si Luo Ying laban sa mga half-star master na ito, kaya kailangan pang mag-ingat si Jiang Chen. Sa malakas na tulong ni Luo Ying, naging mas relax silang dalawa. Gayunpaman, alam ni Jiang Chen na hindi pa rin makatutuhanang baligtarin ang sitwasyon, ngunit sa sandaling ito ay mayroon na silang pagkakataong makatakas. Ikaw ang bahala, umakyat sa hagdan patungo sa langit. Bahagyang nanlamig ang mga mata ni Jiang Chen, hinikayat niya ang hagdan sa kanyang kamay, hinawakan ang kamay ni Luo Ying at sinabi sa malalim na boses. Sumunod ka sa akin. Ang mga figure ng dalawa sila ay patuloy na kumikislap, naglalaho sa kailaliman ng kawalan. Sa parehong lugar, sila Ma Yuliang at iba pa ay walang humpay na hinabol sila, ngunit sa huli sila ay nabigo. Ang mga figure ni Jiang Chen at Luo Ying ay matagal nang nawala sa kalangitan. Habulin. Sabi ni Ma Yuliang na nagngangalit ang mga ngipin. Kung si Jiang Chen at ang iba pa ay pinayagang makatakas ng madali, paano siya mawawalan ng mukha? Bagamat hindi nila alam kung nasaan sina Jiang Chen at Luo Ying, dapat isa lang ang layunin nila, ang maglakbay sa Chongqing Forest patungong Changqi Galaxy City. Dalawang maliliit na pulang lalaki ang talagang gustong makatakas mula sa ating pagkakahawak. Nakikita ko kung gaano karaming mga paa ang mayroon sila. Ituloy mo lang ang pagtungo sa timog. Tahimik ding tumango si Wei Chen, at silang tatlo ay lumipad sa himpapawid, mabilis na umakyat, at lumipad patungo sa ang gilid ng Chongqing Forest ang tanging paraan nila palabas. Ang paggamit ni Jiang Chen ng Ladder to Heaven ay napakamahal din. May isang tigang na lupain sa unahan, na umaabot ng 12 ng milya, napapaligiran ng luwas at buhangin, walang anumang halaman, sa abot ng mata. Nakarating na tayo sa gilid ng Chongqing Forest. Dapat nasa harapan natin ang Guangzhou Great Rift Valley. Sabi ni Luo Ying na may mahigpit na ekspresyon. Dapat tayong maging ligtas pagkatapos umalis sa Chongqing Forest. Hindi na tayo hahabulin ng mga taong iyon, tama. Nakahinga ng maluwag si Jiang Chen. Salamat ngayon lang. No reward for no merit. You gave me all your blue and white feathers. Kung wala akong gagawin, paano ko gagawin? At saka, nililigtas ko rin ang sarili ko. Ngumiti si Luo Ying matamis, walang iniwan na bakas. Pinawi niya ang kamay ng Jade sa kamay ni Jiang Chen. Natigilan din si Jiang Chen at medyo napahiya. Kahit na umalis na tayo sa Chongqing Forest, hindi pa rin tayo makalusot ngayon. Tumingin si Luo Ying sa likod at sinabi sa mahinang boses. Bakit? Nagtataka si Jiang Chen. Nasa unahan ng Guangzhou Great Rift Valley, tingnan muna natin. Hindi direktang sinagot ni Luo Ying si Jiang Chen, ngunit mabilis na tumawid sa lowest desert area dito, at sa wakas. Nakita ko ang isang bangin na napakalalim at walang hangganan. Ito ang Guangzhou Great Rift Valley. Sabi ni Luo Ying. It is indeed bottomless. This abyss is crisscrossed and walang gilid sa harap natin. Paano tayo tatawid? Kung tayo ay naglalakbay sa ere, hindi tayo dapat tumawid, di ba?
Bagamat hindi pa ito nakita ni Jiang Chen dati, nararamdaman niya na kakaiba ito. Dito, mula sa kalayuan ang papalubog na araw sa dapit hapon ay sumisikat sa Great Rift Valley, na ginagawa itong napakalawak ng hitsura, mas parang isang fault sa lupa, walang hangganan. Tama ang hula mo, dapit hapon na, at nagsimula na ang bagyo dito. Tumingin sa ibaba ng Great Rift Valley, at mayroon ng mga buhawi na tumatawid. Ang kalangitan sa itaas ng buong Great Rift Valley ay mukhang ordinaryo. Sa katunayan, mayroon isang undercurrent surging, at ang invisible wind blade ay lubusang mapunit ang mga tao. Kahit na ang star-level expert ay mapupunit. Walang sinumang maglalakas loob na tumapak sa Gwangju Great Rift Valley sa oras na ito, dahil iyon ay parang naghahanap ng kamatayan. Dahil sa mga salita ni Luo Ying, hindi mapigilan ni Jiang Chen na tumingin sa Great Rift Valley. Oo nga, ang mga buhawi ay tumatawid sa lambak. Ang kalangitan sa itaas ng Great Rift Valley ay tila kalmado, ngunit sa katunayan ito ay ang lahat ng kaguluhan sa kalawakan. Ito ay imposible talagang makatakas sa ganitong sitwasyon. Kung gayon, paano tayo makakarating doon? Iwasan ang malaking Rift Valley na ito. Panipip. Pagninilay-nilay ni Jiang Chen. Maglibot ka. Hahaha, huwag mo nang isipin. Itong Great Rift Valley ay halos dumaan sa kalahati ng apocalypse. Ang Great Rift Valley daw ay nilikha ng isang napakalakas na tao. Ang lakas ng palad ay yumanig sa apocalypse, higit sa kalahati ng mundo ang kinuha upang mabuo ang Great Rift Valley na ito, na pinupuri ng mundo, ngunit iyon ay milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Kung kailangan mong lumihis, malamang napupunta ka mula sa matinding kanluran hanggang sa matinding silangan. At maliligaw ka rin sa iba pang panganib sa apocalypse. Ang Gwangju Rift Valley ay hindi ang pinaka-nakakatakot. Maraming hindi kilalang lugar na wala pang natapakan. Puno ng mga panganib, kaya walang kukuha ang panganib na ito. Delikado. Tumawa si Luo Ying. Kailangan nating maghintay. Araw-araw sa tanghali, uurong ang buhawi. Sa oras na iyon, ito ang panahon ng pag-ikot ng bituin. Isang oras lamang ang panahon ng pag-iingat. Kapag natapos na ang panahon ng pag-iingat, ang apocalypse ay iikot. At ang bagyo ay darating muli. Hindi natin ito malalampasan. 3,000 milya ang layo mula sa Great Rift Valley, kailangan nating marating ang kabilang panig sa loob ng isang oras. Ito ay walang alinlangan na isang mahusay na pagsubok. Wala tayong mahabang oras na ngayon, nag-aalalang sabi ni Jiang Chen, ngayon nasa harapan niya ang Gwangju Great Rift Valley, ngunit hindi siya makaalis. Ang pinaka-inaalala niya sa oras na ito ay ang 3.5 hakbang na bituin ni Mayuli ang hinahabol siya ng mga level masters. Ngayong lumipas na ang epekto ng Xiaohuandan ni Luo Ying, silang dalawa sa harap ng 3 taong ito, halos wala ng pagkakataong manalo. Sana hindi nila ako susundan. Nag-aalalang sabi ni Luo Ying, ngunit iyon lang ang psikolohikal na kaginhawaan na ibinigay niya sa kanyang sarili. Ang apprentice ng Daoist Kui ay kilalang tuso, at napatay niya ang napakarami sa kanila. Paano na lang sumuko ang mga tao? Oo nga, habang nag-iisip si Luo Ying, narinig niya ang tunog ng paghampas ng hangin sa malayo sa likuran niya. 3 figure ang nakatayo sa langit. Kung hindi sila Mayuliang at iba pa, sino kaya sila? 3 pirasong plaster ng balat ng aso, hindi ko talaga maalis ang mga iyon. Nadurog ang puso ni Jiang Chen. May mga humahabol sa harapan nila, at naputol ang kanilang daan pabalik. Naputol ang kanilang pagkakataong mabuhay. Sa takip silim, lumulubog na ang araw, at ang 3 figure ay magkahiwalay. Nagkatinginan sina Jiang Chen at Luo Ying, at alam nilang dalawa na walang paraan. Ang galing mo talagang tumakbo, munting bastard. Kung hindi hinaranggan ng Gwangju Great Rift Valley ang daraanan mo, itinapon mo na ako. Sayang, sayang. Ang kalkulasyon ng Diyos ay hindi kasing ganda ng iba. Ngayon, is the time. Pagdapit hapon, hindi ka na makakalagpas sa malaking Rift Valley na ito, kaya dapat sumuko ka na lang at mahuli, hihihi, sabi ni Wei Mo na may kasamang nakakatakot na ngiti, pinaglalaroan ng mahabang letigo sa kanyang kamay, ang mga mata ay nahulog kay Luo Ying, na may mukhang baboy sa kanyang mukha at naglalaway.
Kahit mamatay ako, hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Pinandilatan ni Luo Ying silang tatlo. Isang grupo ng mga magnanakaw na puno ng kasamaan. Ngayon, lalabanan kita hanggang dulo. Kung papatayin mo ang isa, hindi ako matatalo. Kung papatayin mo ang dalawa, ako, si Jiang Chen, ay kikita. Tumayo si Jiang Chen habang nakalabas ang kanyang espada, hindi nabawasan ang kanyang momentum. Habang nagpupumiglas hanggang kamatayan, may dead end pa rin sa dulo. Bakit ka mag-abala? Ang buhay ay isang mahabang daan, bakit hindi maging malaya at madali, at kailangang harapin ang mga kahihinatnan na hindi mo kayang tiisin. Sa kasamaang palad, hindi ka na makakatakas sa aking palad. Tumayo si Mayuli ang nakapulupot ang dibdib sa kanyang dibdib. Sabi ng buong puso, huwag kang magpumiglas mamaya, ihahatid na lang kita at tatakas. Magsusumikap ako para makita kung makakalabas ako sa Guangzhou Great Rift Valley. Nagpadala ng mensahe si Jiang Chen kay Luo Ying, at kay Luo hinarap ni Ying si Jiang Chen. Tingnan mo, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado. Nababaliw ka na ba? Ang Guangzhou Great Rift Valley ay hindi madadaanan ng kahit isang star-level expert. Kung hindi ka maghihintay hanggang tanghali, walang makakalagpas dito. Napasimangot si Luo Ying, naniniwala ka ba sa akin? Nagpadala ng mensahe si Jiang Chen. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Luo Ying. Sa oras na ito, wala silang paraan. Kahit na makipag-away sila kay Mayuliang at sa iba pa, ito ay halos buhay o kamatayan. Kailangang may maaasahan si Jiang Chen kung gusto niyang tumawid sa Guangzhou Great Rift Valley. Dapat ba talaga siyang maniwala sa kanya? Tuwang-tuwa na tumanggo si Luo Ying. Si Jiang Chen ay mas misteryoso kaysa sa kanyang sarili. Alam na alam niya ito. Nasa Northern City man siya o pinatay si Gao Jun, labis siyang nagulat. Sa pagkakataong ito, umaasa siya na hindi siya magiging bring yourself to your own pagkawasak. Tumanggo si Luo Ying at ibinigay ang kanyang kayamanan at buhay kay Jiang Chen. Kung magtatagal ang ating pagmamahalan, paano tayo magkakatuluyan araw at gabi? Huwag kang mag-alala, aalagaan ka naming mabuti nitong batang babae, munting bastard. Mula ngayon, mag-e-enjoy siya ng husto. Kwak, kwak, sa oras na iyon, dapat niya tayong pasalamatan ng maayos. Ay enjoy mo lang ang kanyang buhay at maging masaya. Tumingin si Wei Mo kina Jiang Chen at Luo Ying na nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay labis na hindi nasisiyahan. Hinahanap mo ang kamatayan. Galit na sigaw ni Jiang Chen, naghahanda na para pumunta. Mukhang sumusugod siya sa labanan, ngunit sa katunayan ay tumalikod siya at tumakbo palayo. Hinayla si Luo Ying pataas, silang dalawa ay sumugod patungo sa Guangzhou. Ang Great Rift Valley ay walang pag-aalinlangan, at si Luo Ying ay nasa ganito sa oras na iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran at kayamanan. Ang lahat ay nakasalalay sa kung sila ay may aalis ni Jiang Chen. Ito, hindi rin inaasahan ni Mayuliang na ang dalawang lalaking ito ay dumiretso sa Guangzhou Rift Valley para mamatay. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Napakasayang ng likas na yaman, bastard. Kinuha pa niya ang isang babae para mamatay sa pag-ibig, something it. Malungkot ang mukha ni Wei Chen. Matagal na silang nagtatrabaho, ngunit lahat ng kanilang trabaho ay walang saysay. Lahat lumipad ang mga itik sa kanilang bibig. Sinong hindi magagalit? Tel-ang balahibo. Maaari itong ituring na isang magandang kwento. Ang isang iskolar ay hindi maaaring patayin ngunit hindi mapahiya. Kung ikaw ay mamatay, ikaw ay mamamatay. Tumalikod si Mayuliang at mahinahong naglakad. Sa oras na ito, kung sila ay pumasok sa Guangzhou Rift Valley, iisa lang ang paraan para mamatay. Ito ang kanilang kapalaran. Malas talaga, Lola. Si Wei Mo ay labis ding nalungkot, ngunit pagkatapos ng lahat, ang dalawang taong ito ay namatay na, at maaari lamang silang madepress ng mag-isa. Sa pagharap sa nakakatakot na bagyo, nang tumuntong si Jiang Chen sa Guangzhou Great Rift Valley, isinakripisyo niya ang Kenglan Divine Boat at ginugol ang buong buhay niya para i-activate ang Kenglan Divine Boat. Ang pagkonsumo ay medyo malaki, dahil ang mabituing langit na lihim na kayamanan na ito ay lubhang nakakatakot din.
Pagkatapos ng lahat, ang antas ng paglilinang ni Jiang Chen ay ikawalong antas lamang ng Star Emperor. Kahit na kontrolado ito ng isang star-level powerhouse, medyo mahirap para sa Kanglan Divine Boat na kontrolin. Gayunpaman, sinubukan ni Jiang Chen ang kanyang makakaya upang patatagin ang Kanglan Divine Boat at magpatuloy sa bagyo. Okay. Sa sandaling iyon, si Luo Ying ay ganap na natulala. Hindi ba ang lihim na kayamanan na ipinakita ni Jiang Chen ay ang Kanglan Divine Boat? Maaaring hindi ito alam ng karamihan, ngunit alam niya na ang kayamanang ito ay si Kanglan Shenzhou, isang kayamanan na kahit na ang mga eksperto sa antas ng bituin ay inilihim. Madaling makuha ang mga banal na sandata, ngunit ang mga lihim na kayamanan ay mahirap hanapin. Ito ang sikreto kayamanan ng mabituing langit. Ang mga mata ni Luo Ying ay sobrang solemn na, nakatingin sa bagyo sa labas ng Starry Sky Secret Treasure, hindi niya maiwasang makaramdam ng matagal na takot sa kanyang puso. Tanging ang Starry Sky Secret Treasure na kinokontrol ni Jiang Chen ang nangahas na makipagsapalaran, kung hindi, ang dalawa sa sila ay ganap na masisira. Hindi makapaniwala si Luo Ying sa kanyang mga mata tungkol sa lihim na kayamanan sa mabituing kalangitan, ngunit ang mga pamamaraan ni Jiang Chen ay muling nabigla sa kanya. Imposibleng sabihing hindi ka naiinggit. Sino ang hindi naghahangad ng isang lihim na kayamanan sa mabituing kalangitan, ang makatapak sa mga bituin sa sansinukob, at ang malayang paglalakbay? Sana matulungan mo akong itago ang lihim na ito. Sabi ni Jiang Chen. Wala siyang choice kundi gawin ang desisyong ito. Kung hindi, halos mamatay na siya. Iniligtas sila ng sikretong kayamanan ng mabituing langit. Sana ay mapanatili ni Luo Ying ang lihim para sa kanya, ngunit ang mabituing langit na lihim na kayamanan ay hindi mabibili, sino ang hindi maiinggit dito? Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino. Sabi ni Luo Ying. Ang isang ginoo ay walang kasalanan sa pag-iingat ng isang kayamanan. Kung ang balita na si Jiang Chen ay nagtataglay ng isang lihim na kayamanan sa mabituing kalangitan, kung gayon siya ay maaaring tugisin ng lahat ng mga Panginoon ng Apocalypse. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Chen ay may hawak na walang katulad na lihim na kayamanan sa kanyang kamay, na sapat na upang pukawin ang Apocalypse. Maginoo man sila o kasuklam-suklam na mga kontrabida, maraming tao ang hindi magkakaroon ng anumang sangkatauhan sa harap ng ganap na mga interes. Naniniwala din si Jiang Chen na si Luo Ying ay hindi ganoong tao, kung hindi ay siya mismo ang nakatakas. Boom! Boom! Ang marahas na pagyanig ay nagparamdam kina Jiang Chen at Luo Ying na parang sila ay nataman ng malakas, at sila ay nahulog sa lupa. Ang magulong daloy ng kalawakan ay napunit ang Kanglan Divine Boat, ngunit ang Kanglan Divine Boat ay napakahirap, kahit na ang mga pagsabog ng kaguluhan sa kalawakan na maaaring sirain ang langit at lupa ay hindi kayang lipulin ng Kanglan Shenzhou. Gayunpaman, napakahirap para kay Jiang Chen na kontrolin ang Kanglan Shenzhou. Siya ay niyanig ng sunod-sunod na mga bagyo at naapektuhan ng kaguluhan sa kalawakan, at tuluyang nawalan ng kontrol. Ang Kanglan Shenzhou ay patuloy na tinangay ng bagyo, at ang kalangitan at ang umiikot ang lupa. Si Jiang Chen at Luo Ying ay parehong nalilito at nalilito. Ang epekto ng pagyanig ng lupa ay parang katapusan ng mundo. Para silang mga barkong tinamaan ng hangin at alon sa dagat na nag-iisa. Natakot din si Jiang Chen sa kanyang puso. Sa kabutihang palad, sila ay nasa Kanglan Divine Boat. Kung hindi, sila ay napunit sa magulong daloy sa espasyong ito, at walang mga buto ang matitira. Ang Kanglan Divine Boat ay nagpatuloy sa pagbaba at pagbagsak. Hindi makontrol ang Kanglan Divine Boat, maaari lamang silang mahulog sa Great Rift Valley. Hindi ko alam kung gaano katagal bago na-stabilize ang Kanglan Shenzhou. Sa wakas, tumama ito ng husto sa bulubundukin at tuluyang na-stabilize. Mabangis na sumasayaw ang mahabang buhok ni Luo Ying, tulad ng isang pangunahing tauhang babae na nagbabalik mula sa isang matinding labanan sa larangan ng digmaan. Mukha siyang magulo, ngunit mayroon siyang kakaibang alindog. Napakabilis ng paghinga ni Jiang Chen. Pagkatapos huminahon, huminga siya ng malalim at tumingin kay Luo Ying at sinabing, "Mukhang tumigil na tayo. Mukhang hamupa na ang space turbulence. Lumabas tayo at tingnan." Panipi. Curious na sabi ni Luo Ying. Ang dalawa ay umalis sa Kanglan Divine Boat, tumayo sa bundok,
at tumangay sa mga bundok at kapatagan. Ang mga bundok dito ay hindi matataas, at paminsan-minsan ay may matataas na bundok at mga tagaytay sa pagitan ng taas-baba, ngunit lahat ay panlasa lamang, walang sikat na bundok o ilog, ngunit maganda ang tanawin. Ang mga bundok at kapatagan dito ay puno ng mga makukulay na bulaklak. Sa mga burol, ilang baka ang mabagal at masayang naglalakad. Ang gubat sa paanan ng bundok ay kalat-kalat, ngunit may hindi mabilang na mga ibon at hayop, at mga paru-paro ang sumasayaw sa mga bulaklak. Isang maganda at magandang tanawin ng bundok, parang isang fairyland. Anong klaseng lugar ito? Napakaganda ba? Sabi ni Jiang Chen na may emosyon sa mukha. Puno ng tula at pagpipinta ang ganoong eksena. Walang diwa ng diwata, ngunit puno ito ng makalupang kapaligiran. Bawat pulgada ng lupa ay tila nag-uumapo sa damdamin, ang hininga ng tagsibol ay nakakapanibago at nakakapanibago. Hindi ko alam. Wala pa akong narinig na ganoong lugar dati. Ito marahil ang espasyo sa ilalim ng Great Rift Valley. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng paraiso dito. Si Luo Ying ay puno ng pananabik, ang kanyang nanlaki ang mga mata. Ang mga babae ay likas na interesado sa magagandang bagay. Sino ang walang pusong babae? Si Luo Ying ay sumipsip ng sariwang hangin. Bagamat hindi niya alam kung nasaan siya, ang kanyang nakaka-relax na kalooban ay ganap na hindi nagparamdam na siya ay nasa isang krisis. Kahit sa ilalim ng Great Rift Valley, naroon pa rin ang kagandahan at kapayapaan. Nararamdaman ko na ang espasyo dito ay sobrang espesyal. Hindi ko man lang mapakilos ang aking pinagmulang enerhiya upang lumipad sa himpapawid, ngunit ito ay talagang maganda dito. Sa ilalim ng Great Rift Valley, walang space turbulence dito. Kailangan pa rin nating humanap ng paraan dali. Umalis ka dito. Sabi ni Jiang Chen. Silang dalawa ay gumagala sa dagat ng mga bulaklak sa gilid ng burol, at masusukat lamang nila ang mga bundok at mga bukid sa pamamagitan ng paglalakad. Gayunpaman, natuklasan ni Jiang Chen ang maraming mahahalagang materyales na panggamot, at ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang lumiwanag. Maraming blood spirit grass at bulaklak ng hibiscus. Ang dalawang bagay na ito ay bihira at bihirang panggamot na materyales. Gulat na sabi ni Jiang Chen. Bukod dito, napakaganda rin ng vintage. Ang mga ito ay daan-daan o libu-libong taong gulang. Ang mga gamot na ito materyal ang lahat ito ang kailangan ni Jiang Chen. Para sa isang alchemist, ito ang espiritual na bato sa lahat ng dako. Bagaman ang mga panggamot na materyales na ito ay napakahalaga, hindi ito maiimbak ng mahabang panahon. Kapag sila ay lipas na, ang kanilang bisa ay maaaring mabawasan ng husto. Nagulat din si Luo Ying, ngunit pagkatapos na isipin ito, umiling pa rin siya. Ano ngayon na ba ang plano? Mabuti pang umalis ka muna dito. Hindi bale, aanihin ko muna ito. Ngumiti si Jiang Chen, mabilis na naging pera, at parang baliw na ani ang mga elixir dito. Mayroong 12-dosenang mga uri, at ang ilan sa mga ito ay hindi pa naririnig ng mga ito. Jiang Chen, ngunit ayon sa halimuyak ng mga gamot, ang kayamanan ay maaaring matukoy ang halaga. Sa huli, medyo walang magawa si Luo Ying. Inani ni Jiang Chen ang halos lahat ng mga gamot sa buong burol nang walang anumang balak na huminto. Kuya Jiang, kailan mo balak tanggapin ito? Hindi ba dapat magmadali tayo at humanap ng daan palabas ngayon? Napasimangot si Luo Ying. Tama. Tumango si Jiang Chen, medyo nahihiya. Itinapon niya ang lahat ng mga gamot na nakolekta niya sa Pagoda Prison Palace. 10,000 halimaw ang nabaliw at nagsimulang pangalanan ang mga produkto. Nag-aaway sila sa isa't isa, at maya-maya'y kinain na silang lahat, at mukhang hindi pa rin sila tapos. Gayunpaman, hindi lubusang mabalewala ni Jiang Chen si Luo Ying at mag-isa niyang anihin ang mga panggamot na materyales. Sa huli, maaari lamang niyang anihin ang mga ito habang naglalakad, kaya kahit saan ito goes, ito ay tinatawag na isang tunay na kawalan ng damo. Sa loob ng 3 araw, naghanap si Jiang Chen ng hindi mabilang na mga panggamot na materyales at inani ang halos lahat sa buong burol. Si Luo Ying ay hindi nakaimik. Halatang hindi siya masyadong interesado sa mga gamot na ito. Hindi nila alam kung makakapunta sila
Sa labas pa, sa oras na ito ay iniisip pa rin ni Luo Ying kung paano makakahanap ng daan palabas. Gayunpaman, isa-isang pinakain ni Jiang Chen ang mga demonyong hayop sa Buddha Palace hanggang sa mamatay. Paikot-ikot ang mga bola, at ang mga pambihirang materyales na panggamot na iyon ay lubos na nagpasigla sa mga halimaw, at nagsimula silang gumulong sa Pagoda Prison Tower. Tuwang-tuwa din si Jiang Chen. Maliban sa ilang partikular na mahalagang panggamot na materyales dito, ibinigay niya ang halos lahat ng mga ito sa mga halimaw na ito. Ang kanilang kakayahan sa pagtunaw ay higit na nakakatakot kaysa sa mga tao. Walang anumang sekwele. Hanggat sila ay kayamanan mula sa langit at lupa, maaaring gamitin ang mga ito para tretuhin silang lahat. Sipsipin at tanggapin ang lahat ng darating. Ang lakas ng mga halimaw na hayop na ito ay patuloy na tumataas, at ang lakas ni Jiang Chen ay nagiging mas malakas. Bilang isa sa kanyang mga trompeta, hinding-hindi ito gagamitin ni Jiang Chen hanggang sa kritikal na sandali. Bukod dito, ang lakas ng mga halimaw na hayop na ito ay tiyak na tataas sa pagkakataong ito. Sa malaking pagpapabuti, nagsasanay si Black King sa panahong ito, at malaki ang posibilidad na malagpasan niya ang half-star level sa isang iglap. Sa makatuwid, kahit na siya ay nakikipaglaban sa buhay at kamatayang labanan kasama si Mayu Liang at ang iba, hindi niya ginaisang si Black King. Sino ang nagnanakaw dito? Pagkatapos ng isang malakas na sigaw, bahagyang nagulat sina Jiang Chen at Luo Ying. Nakita nila ang isang mahabang buhok na lalaki na may hawak na sibat, nakaturo kay Jiang Chen at sa kanilang dalawa, na may galit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. May tao ba? Nagliwanag ang mga mata ni na Jiang Chen at Luo Ying. Hindi nila inaasahan na may tao dito. Hindi nila ito napansin nitong mga nakaraang araw. Ang lalaki ay nakadamit ng lino, at ang sibat sa kanyang kamay ay medyo primitive, na parang gawa ng kamay. May 3 puting linya ng watercolor sa kanyang noo, na tila isang uri ng simbolo. Sa likod niya, may 4 na binata na may maitim na katawan, ngunit wala ni isa sa kanila ang kasing lakas niya. Gayunpaman, lahat sila ay tumitig kay Jiang Chen at Luo Ying, lalo na nang makita nila ang mga hubad na bundok sa kanilang paligid at halos lahat ng mahahalagang gamot na materyales, natangay na, ang dalawang magnanakaw sa harapan ko ang nagnakaw ng kanilang mga gamot. Kayo ba ang mga aborigine dito? Tanong ni Jiang Chen na may seryosong tingin. Ang mga tagalabas ay papatayin ng walang awa. Ninakaw mo ang aming mga panggamot na materyales, na isang hindi mapapatawad na krimen. Sabi ni Mo Ke sa malalim na boses, direktang itinutok ang kanyang sibat kay Jiang Chen. Sorry, we don't mean to offend. Where is this place? We only stepped here by chance. Tungkol naman sa mga medicinal materials na ito, baka mali ang pagkakaintindi mo. Natatakot ako na baka may mamatay pagkatapos ng hindi sinasadyang kainin, pero ay dun hindi ko alam na sila ay 3 bahagi na lason. Sabi ni Jiang Chen na may matuwid na tingin. Maging si Luo Ying ay nagulat sa kawalang hiyaan ni Jiang Chen. Gaano siya kumpiyansa sa pagnanakaw ng gamot? Posible. Napasulyap si Jiang Chen kay Luo Ying at napaisip, hindi ko alam na ang mga medicinal materials dito ay pag-aari ng iba. At saka, hindi ko sinayang, lahat sila ay kinain ng mga halimaw ko. Mukhang may sense ang sinabi niya. Kuya Moko, anong gagawin natin? Napakamot sa ulo si Bess, ang binata sa likod ni Moko at may pagdududa sa mukha. Ninakaw niya ang ating halamang gamot, na mali kahit na ano. Dapat patayin ang mga ganyang magnanakaw. Matigas na sabi ni Moke. Huwag kang masyadong excited, kapatid, makinig ka sa akin. Mabilis na sabi ni Jiang Chen. Hindi sa takot siya sa mga taong ito, ngunit gusto niyang matuto mula sa mga katutubo rito kung paano umalis dito. Hindi ako makikinig. Hindi ako makikinig. Hinawakan ni Mo Ke ang isang sibat sa kanyang kamay, nilapitan si Jiang Chen, at agad na sinaksak. Gumalaw ang mga mata ni Jiang Chen, ngunit wala siyang intensyong pumatay, ngunit piniling hamarang, ngunit nalaman niyang hindi niya magawang pakilyusan ang origin chi sa kanyang katawan, ngunit diretsyong pinilit na umatras ng higit sa 10 hakbang ni Mo Ke sa kanyang harapan. Ang uri ng nakakatakot na kapangyarihan na iyon ay ganap na nagpatalo sa kanya. Sa isang iglap, nakasimangot si Jiang Chen.
Tila hindi lamang walang paraan upang kapag lumilipad sa himpapawid, maging ang pinagmumulan ng enerhiya ay hindi mapapakilos. Paano nangyari ito? Labis na nabigla si Jiang Chen. Si Luo Ying, na akmang kikilos, ay natigilan din nang malaman niyang hindi rin niya magawang pakilusan ang kanyang pinagmumulan ng enerhiya. Para bang nabutas ang kanyang katawan, sa isang iglap. Ang ganoong uri ng takot at kawalan ng pag-asa ay napuno ng hangin. Sa aking puso, kung wala akong lakas, hindi ba ako magiging isang piraso ng karne sa isang chopping board at kakatayin ng iba?